Sunog. May sunog. Ano nang nangyayari? Nasunog ako. Ano nang nangyari? Leo, ayos ka lang ba? Anong gagawin natin? Hindi ko alam. May sumiklab na sunog sa ang hotel ng Tanawin. Daang-daang tao ang nakulong sa loob, lahat ng unit. Sa lugar ng pangyayari, ngayon din. Stella, ikaw ay kinuha ng Grupo Veridian Silangan. Bilang kanilang Senior Director Technical, narinig ko na 1,000,000 piso ang sahod kada taon. Alam ba ito, ni Leo? Hindi pa niya alam. Pagkatapos ng lahat ng mga taon sa trabaho, nagsisimula ng hamina ang aking mga baga. Talagang plano ko sanang magretiro. Pero gusto ni Leo na ako ay isang bumbero. Kung hindi ako magtatagal ng ganito katagal. Kayong dalawa ang huwarang mag-asawa dito. Alam yon ng lahat. Noong nasugatan ka sa isang misyon, malubhang pagdurugo, muntik nang maubos si Leo sa pagbibigay sa iyo ng kanyang dugo. At dati, noong ikaw ay naospital sa kritikal na kalagayan, hindi siya nakatulog kahit isang kisak. Talagang hindi mo siya pwedeng bigyan. Alam ko, para sa kanyang kapakanan. Napinili kong manirahan sa lungsod ng Malaya. Pero ngayon, may mas magandang opsyon tayo. Sa loob ng kalahating buwan, kaarawan na niya. Pagdating ng panahon, dadalhin ko siya sa lungsod ng Silangan para sa mabuti. Ang galing-galing mo talagang makisama, ha? Stella. Mahal. Bini-bini. Gising, gising. Mahal, okay ka lang? Okay lang ako. Mahal, nasaktan ka. Masakit sa puso kung makita kang ganyan. Regla ko lang ito. Kasalanan mo itong lahat. Masyado kang marahas. Siya yun. Chloe. Nireregla si Chloe. Kasama pa rin siya ng asawa ko. Mahal, may duty ako ngayong gabi. Baka ako'y umuwi ng gabi na. Anong ginagawa mo? Nasa treadmill ako. Ngayong gabi. Mamimiss kita. Mahal. Leo. Hindi ka ba nasa bahay? Ang lakas ng loob mong magsinungaling sa akin. Stella, lumabas ka. Ngayon na, bago pa mahuli ang lahat. Mula ngayon, sa hirap at ginhawa, tayo ay magtutulungan sa lahat ng pagsubok bilang magkaparehong habang buhay. Mahal, magkakaanak na tayo sa wakas. Batiin mo ako. Mahal, salamat, mahal. Mula ngayon, gusto kong magkaroon ng marami, at maraming anak kasama ka. Paulit-ulit mong sinasabing mahal mo ako, pero pagkatapos, nakikipagrelasyon ka sa ibang babae. Naiinis ako sa'yo. Stella, nasunog ang kapatid ko sa isang sunog. Nasa ospital kami ng nobya ko. Nasaan ka? Kung hindi dahil sa uniformeng ito, at sa tungkuling kinakatawan nito, sana'y namatay na lang kayong dalawang peke, sa sunog na iyon. Leo. Kaya kitang iligtas. At kaya kitang sirain. Naiintindihan ko. Papunta na ako. Mahal, nandito ka na pala. Mahal. Tinatawag mo ba ako? Siyempre naman. Ikaw lang ang nasa isip ko. Kung hindi ikaw ang tinatawag ko, sino pa kaya? Hinahanap mo si Ethan. Lumabas siya kasama ang nobya niyang si Chloe para kumuha ng makakain ko. Mahal, alam mo ba?
Muntik na akong hindi makauwi ngayong gabi. Tingnan mo naman yan. Ni hindi mo man lang tinanong kung okay lang ako. Anong ginagawa mo sa isang hotel? Biglaan akong pinapunta ng kumpanya sa isang assignment. Kaya mag-overnight na lang sana ako sa ang hotel ng Tanawin. Pero biglang. Oh, mahal. May bumbero kanina. Nakamukha mo. Hindi ka. Sumama sa tawag na yon, di ba? Ang tawag kanina ay talagang hawak ng unit namin. Pero wala ako roon. Mabuti naman. Masyadong mapanganib yun. Anyway, malapit ka ng ma-discharge. Stella, nandito ka na pala. Chloe. Leo, ito dinala namin para sa'yo. Paborito mong wontons. Heto, kainin mo habang mainit. Chloe, ang bait-bait mo naman. Leo, kapatid ka mismo ni Ethan. Siyempre alagaan kita at papainitin ka. Yun lang naman ang magagawa ko. Di mo ba alam na sensitibo ang tiyan niya? Bakit ang dami mong nilagay na sili? Gusto mo ba siyang patayin? Nais lang niyang maging mabait. Bakit mo siya inaaway? Kahit ang hipag ko alam na magdala ng pagkain kapag may sakit ako. Pero ikaw, wala kang dala-dala. Noong ikaw ang may sakit, ako ang nag-alaga sa'yo. Di mo yan naaalala. Pero yung isang beses na nagdala siya ng pagkain, sobra-sobra ang pasasalamat mo. So, ganun pala. Iyon pala ang pagkakaiba natin. Di ba? Ethan, napakamaalalahanin ni Chloe. Kung pakakasalan mo siya, siguradong masaya ka. Leo. Chloe, ganoon ba kagaling yon? Hindi naman mali ang kapatid mo. Siguro, mas kilala siya ng kapatid mo kaysa sa'yo. Stella, anong nangyayari sa'yo ngayon? Nobya ni Ethan si Chloe. Ano bang pinagsasasabi mo? E di ituring mo na lang na kalokohan. Stella. Leo, ano ba talaga ang nangyayari? Para siyang inaatake ngayon. Ang kakaiba at kinakabahan. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Tingnan mo nga ang sarili mo. Sinusubukan ko lang maging mabait sa'yo. Pero ang asawa mo, ayaw tumigil sa pagselos. Paano kung iwalayan mo siya? At tayo na lang ang magkatuluyan? Hindi mangyayari yon. Mabait naman sa akin si Stella. At hindi ko nga naisip na hiwalayan siya. Kung hindi lang dahil sa nakaraan natin. At sa pagiging abala ni Stella sa trabaho. Hindi umuuwi. Hindi ko napapansinin. Ang isang munting pasaway na tulad mo. Hindi ka ba marunong magbiro? Seryoso ka pala. Isang playboy na tulad mo. Mas mabuti pa si Ethan kaysa sa'yo. Pero pag-isipan mo, ang paggulo sa inyong dalawa, nakakasabik talaga. Bukas na bukas ang pinto. Gusto kong makita ng asawa mo. At ni Ethan. Sa ganoon, hindi ba mas nakakasabik yon? Ang sama mo. Stella, 10 taon na kayong magkasama ng kapatid ko. Ano ba ang nangyayari sa'yo nitong mga nakaraan? Hindi ka naman ganyan dati. Paano kung sabihin ko sa'yo na ang kapatid mo ang nagbago? Maniniwala ka ba? Impossible. Stella, nakalimutan mo na ba? Noong pinakamahirap na panahon mo, hindi ka pinabayaan ng kapatid ko. Para pakasalan ka, instant noodles lang ang kinain niya. Para makatipid, 10 milya ang nilalakad niya papasok sa trabaho araw-araw. Lahat yon para lang makabili sa'yo ng bagong damit. Para makaraos, ilang trabaho ang pinasukan niya sa isang araw. Sobrang in love siya sa'yo. Nakita namin yon lahat. Tama ka. Pero minsan, kahit ang pinakamagandang pag-ibig, ay hindi makakapantay sa nakawala. Naalala ko, ikaw at si Chloe, ikakasal na kayo, di ba? Hindi ba sinabi sa'yo ng kapatid ko, sa loob ng 10 araw, maglalakad na ako sa altar kasama siya? Na pala, sa ang hotel ng Tanawin. Ethan, mabait kang tao. Pero kung ang nobya mo, ay ang babaeng Garcia na iyon, pinapayuhan kitang mag-isip ng mabuti.
Hindi ko maintindihan. Stella, ano ang ibig niyong sabihin? May hindi tamang relasyon siya at ng kapatid mo. Ano? Sandali. Stella, tignan mo, hindi ko alam kung ano ang ginawa ni Chloe. Para magalit ka, pero yung pagbibiro mo tungkol sa kapatid ko ng ganoon. Sobra na, di ba? Seryoso ako. Nakita ko siya kasama ng kapatid mo. Sa sarili kong mga mata. Sige, Stella, alam kong nag-aaway kayong dalawa. Naiintindihan ko, pero hindi mo pwedeng basta sabihin ang mga ganoong bagay. Papasok na ako. Hoy. Mabait lang siya. Bakit mo siya pinapahirapan? Ethan, napaka-considerate ni Chloe. Kung pakakasalan mo siya, magiging maayos ang buhay mo. Leo, dahil sa puso mo, may iba ng tao. Tapos na ang pag-aasawa natin. Tapos na. Kailangan kong ipa-draft mo ang divorce agreement. Anong ginagawa ninyo? Wala. Nag-aalala ako baka magkasipon si Leo. Tinatakpan ko lang siya. Kakaiba. May kakaiba sa kanila. Talagang kakaiba. Posible bang na talagang may ginagawa sila para pagtaksilan ako? Hindi. Magpapakasal na tayo. Paano ko naiisip ang sarili kong kapatid at ang aking nobya? Mahal, anong ginagawa mo nakaupo dyan? Nandito ka na. Hindi naman malala. Pinapahinga lang ako ng doktor magdamag. Yun lang. Pero ikaw, bakit wala ka roon para alagaan ako? Discharge papers. Kaya officially wala ka na sa trabaho. Kaya wala ka ng trabaho ngayon? Pwede mong sabihin yun. May kailangan akong pag-usapan tungkol sa... Mahal, nagdamag ako sa ospital. Ang dumi-dumi ng pakiramdam ko. Maliligo muna ako. Hintayin mo ako. Buti na lang, hindi na ipanganak ang anak natin. Ang paghihiwalay natin ngayon, ang pinakamabuti. Kailan ka naging ganto? Kaya pala, lahat ng pagmamahal at pag-aalaga na ipinakita mo sa akin, kasinungalingan lang pala lahat. Kailan ka naging ganito? Yun pala, lahat ng lamang at alaga na ipinakita mo sa akin, pakitang tao lang pala. Ikaw, munting pasaway. Nag-video ka pa? Kailangan kong maging mas maingat ngayon, at hindi na pwedeng magpanggap tulad ng dati, noong nasa eskwela pa tayo. Kung magkasama pa rin tayo, sa lahat ng panahong ito, ako sana ang nakahiga sa tabi mo. Ngayon, Tanong ko lang sa'yo. sino ang mas gusto mo? Ako o si Stella? Ikaw, syempre. Laging abala sa trabaho si Stella. Bihira siyang nasa bahay. Ilang beses lang kami nagkikita sa isang buwan. Kung hindi siya nagpapaalala sa'yo, hindi ko siya papansinin. Kaya, sa puso mo, ako ay isa lang, kapalit. Ikaw naman? Sino ang mas magaling sa kama? Ako o si Ethan? Ikaw, syempre. Napakamakaluma ni Ethan. Walang romance. Hindi tulad mo. Ang kulit-kulit mo. Kahit noong buntis ako, hindi mo ako tinitigilan. Dahil sa iyo, ako ay nakunan. Ikaw, malikot na babae. Nasaktan ako noon dahil doon. Ano naman? Wala na iyon, tapos na. Kaya tayo na lang. Ang gumawa ng bago. Kaya ang babaeng Garcia na iyon, ang nawala mo. Nakunan siya dahil sa iyo. Itinago mo sa akin ang lahat ng ito. Hello. Stella, ikaw pala. Nasaan ang kapatid ko? Naliligo siya. Sige, Stella, napansin ko. Parang hindi ka okay nitong mga nakaraang araw. Pakiusap, alagaan mo ng mabuti ang sarili mo. Kung hindi, mag-aalala rin ang kapatid ko. Alam ko. Ang mga matatanda ay kailangang harapin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga ginawa. Gagantihan ko kayong dalawa. Chloe. Gagantihan ko kayong dalawa.
Stella, bakit ang tagal mo? Hindi mo ba alam na naghihintay ang lahat sa'yo? May nangyari, naantala ako. Ano pa ba ang mas mahalaga, kaysa sa kasal? Nina Ethan at Chloe? Tara na mga kasama, bilisan natin ang galaw, magsisimula na ang seremonya. Hello. Ako ang hipag ng ikakasal na lalaki. Ang video dito ay tungkol sa paglalakbay ng masayang mag-asawa. Mula sa pagkikita, pagkilala sa isa't isa, hanggang sa pag-ibig. Ihanda mo ito. Kakailanganin nila ito sa entablado. CJ, api-play ko ito sa malaking screen, para sa'yo mamaya. Stella, parang hindi ka. Masaya ngayon. Ayos lang ba kayo ni Leo? Nanay, huwag mo siyang pansinin. Ganyan na siya nitong mga nakaraang araw. Laging malungkot. Nakakainis lang. Hindi pwedeng ganyan, ngayon ay ang malaking araw. Nina Ethan at Chloe, nandito na ang mga kamag-anak ng asawa. Hindi tayo pwedeng mapahiya sa harap nila. Mga kamag-anak ng asawa, kaya ito ang iyong bomberong manugang. Narinig kong nag-resign siya. Anong nangyari? Nasugatan ako sa trabaho. Medical na na-discharge ako, kaya wala ka ng trabaho ngayon. Anong pagkakataon? Ang anak kong si Chloe ay nagtrabaho sa Grupo Veridian bilang supervisor ng negosyo. Maaari ko siyang papag-hire sa iyo bilang assistant. Ano sa tingin mo? Hindi. Salamat. Stella, hindi ko napansin na napaka-ere at hindi makatotohanan mo pala. Ang aming Veridian Malaya ay maaaring isang branch lamang. Ngunit ito ay isang nangungunang kumpanya. Narinig kong si Chloe ay kumikita ng 100,000 piso isang taon ngayon. Isang branch, 100,000 piso isang taon. Ano? Naiinggit? Dapat talagang matuto ka ng 1 o 2 bagay mula sa kanya. Matuto ng ano? Ang kanyang mga kasanayan sa kama. Stella, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung gusto mong malaman, tanungin mo ang iyong mahal na anak. Anong ibig mong sabihin? Mag-ingat ka sa iyong pagsasalita. Ano? Naiinggit ka ba? Dapat talagang matuto ka ng 1 o 2 bagay mula sa kanya. Ano ang dapat kong matutunan? Gusto mo bang matutunan ko ang kanyang mga galaw sa kama? Stella, ano ang pinag-uusapan ninyo? Tungkol naman dito. Kailangan mong tanungin ang iyong mahal na anak. Ano ang ibig mong sabihin? Bantayan mo ang iyong bibig. Ano ang nangyayari? Kakaiba. Kaya. Leo, ikaw ba at si Stella ay madalas na nag-aaway kamakailan? Parang talagang wala siya sa sarili nitong mga araw na ito. Noong kami ay ikinasal, sinabi ko ng diretso sa kanya na mainitan ng ulo ko. Nangako siyang magtitiis sa akin habang buhay. Kung hindi niya kaya, edi sana hindi na lang siya nagpakasal sa akin. Kahit gaano ako kasama noon. Hindi ako Gina niya ni Stella. Kaya, nalaman niya ang tungkol sa akin at kay Chloe. Imposible. Talagang imposible. Ang galing talaga ng anak ko. Pareho silang manugang, pero ang laki ng pinagkaiba. Ang galing nga talaga ng anak ninyo. Malapit na siyang ikasal, pero abala pa rin siya sa pang-aakit ng may asawa. Bantayan mo ang iyong bibig. Sino ang inaakit ng anak ko? Ipaliwanag mo. Mga binibini at ginoo, pamilya at mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa espesyal na araw na ito upang ipagdiwang ang kasal ng ating masayang mag-asawa. Una, sama-sama nating papalakpakan ang ikakasal na lalaki sa entablado. Ngayon naman, sama-sama nating papalakpakan ang ikakasal na babae sa entablado. Bigyan natin ng isang malakas na palakpakan. Ethan, dapat kang matuwa. Hindi mo pa siya opisyal na naikakasal. Karapat-dapat ka sa mas mabuti. Stella Reyes. Wala akong pakialam kung anong problema mo. Kay Chloe, lahat ng narito ngayon ay kanyang kasamahan sa trabaho. Ang kanyang boss ay magsasalita rin mamaya. Ikaw. Ay huwag magdulot ng anumang gulo. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung magaspang ako. Sa isang ganitong kalaking okasyon, kung kumalat ang balita tungkol sa iyong ginawa, iniisip ko kung ang trabaho mo ay mananatiling ligtas. Mahal, ayokong pakasalan si Ethan. Bakit hindi na lang ako ang pakasalan mo? Honey, huwag kang magsalita ng kung ano-ano, ngayon ang iyong araw ng kasal. Kay Ethan. Si Ethan ay aking kapatid. Ayokong sirain ang kanyang relasyon. Mas swerte si Ethan na magkaroon ng kapatid na tulad mo. Paano kung tutulungan ko siya at ako na lang ang asikasuhin ka? Chloe. Sa wakas ay pakakasalan mo na ako. Sana ang ating pag-ibig ay katulad ng pasadyang singsing na diamante na ito.
na nag-aalay ng isang buhay sa pagmamahal sa isang tao. Tingnan mo sila. Tingnan mo ang batang magkasintahan na ito. Sobrang in love sila. Dapat kayong dalawa ang matuto sa kanila. Sa tingin mo, in love sila. Siyempre, si Chloe ay matamis, romantiko, marunong magpa-feel special sa lalaki. Hindi tulad mo. Napakalamig at walang alam. Kaya pala ganado ka sa kanya. Tama na. Wala namang namamagitan kina Leo at Chloe. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ako nagsisinungaling. Hayaan mong linawin ko. Mahigpit ang mga patakaran ng pamilya namin. Kung ang anak ko ay talagang gumawa ng kahiyahiyang bagay, babaliin ko mismo ang mga binti niya. Pero kung naninirang puri ka lang, magsisisi ka. Stella, alam mong mahalaga sa kanya ang itsura. Nandito ngayon ang lahat ng kaibigan at pamilya natin. Mahilig silang magsismis. Hindi mo basta-basta masasabi ang mga ganyang bagay. Mahalaga pala sa inyo ang mukha, ha? Paano kung malaman ng lahat na ang mga magulang na napakahigpit ay nagpalaki ng anak na walang hiya? Ano kaya ang sasabihin ng mga tao? Tatay, nanay. Nababaliw na si Stella. Stella Reyes, makinig ka sa akin. Kung magpapatuloy ka nito, ihiwalay kita. Huwag na. Nadala ko na. Mga papeles para sa paghihiwalay. Stella, Ano ba ang ibig sabihin nito? Wala ako rito para sa kasal. May dala akong regalo para sa iyo. Kapag nakuha mo na ito, Saka tayo maghihiwalay. Anong regalo? mga papeles para sa paghihiwalay. Yun lang ba? Ngayon naman ay tinatakot mo kami. Sinabi ko na sa'yo, ngayon ay espesyal na araw ni Ethan. Kung magpapatuloy ka nito, umalis ka. Sa hiling ng ikakasal na lalaki, nag-imbita kami ng isang espesyal na panauhin ngayon. Bigyan natin sila ng mainit na pagtanggap. Kamusta sa lahat? Ako si Jason Tan. Mula sa sangay ng Malaya ng Grupo Veridian. Tungkol naman kay Chloe Garcia, ay isang mahalagang miyembro ng aming kawani. Maasahan at dedikado siya sa trabaho, at maayos ang kanyang pag-ugali. Malapit na siyang ma-promote sa management. Tiyak akong siya ay magiging isang napakagandang asawa. Sana'y maging masaya silang lahat. tingnan mo ang aking anak na babae. Napakagaling. Hindi tulad ng iba, baliw na babae na nagsasabi ng kung ano-ano. Walang paghahambing. Magkaiba sila ng husto. Ngayon, para sa pinakamainit na bahagi, ang pinakamainit na sandali, sundan natin ang paglalakbay ng masayang mag-asawa at alamin ang kanilang kwento, mula sa kung paano sila nagkakilala, hanggang sa kung paano sila nagkakilala ng husto at umibig. Panoorin natin ang video. Anong video? Narinig kong espesyal na regalo iyon, na inihanda para sa magkasintahan ng hipag ng ikakasal na lalaki. Nakita mo, ito, ang red along dinala ko para sa iyo. Regalo ko. Teka, huwag mong i-play yan. Tigil. Tigil. Sabi ko tigil. Teka, huwag mo munang patugtugin yan. Tigil. Tigilan mo yan. Anong nangyayari? Huwag mong sabihin, ang video na ito, ako at si Chloe. Nako, naman, tigil na. Itigil mo na yan. Diyos ko, malaking okasyon ito ngayon. Ang daming pamilya at kaibigan ang narito. Kung malalaman ang relasyon ko kay Leo, papatayin talaga ako ng tatay ko. At malapit na akong magkakapromote at tataas ang sahod ko. Sa panahong ganito, walang dapat magkamali. Yung gabing yun, hindi ka naman tumanggi. Ano ba yan? Bakit pa ito ang kantang pinatugtog? Ethan. Tingnan mo ang nangyayari sa pagitan nila. Stella, anong ginagawa mo? Saan mo nakuha ang videong ito? Regular na music video lang ito. Bakit mo ginagawang malaking bagay? Ikaw, ngayon ay ang kasal ni na Ethan. At Chloe, inaalala kong magkakagulo ka. Hindi ko inaasahan na ipapalabas mo ang nakakadiring videong ito. Sinadya mo ito. Kung sasabihin ko sa'yo, na espesyal kong pinili ang kantang ito para sa'yo, maniniwala ka ba? Anong ibig mong sabihin? Nakakagalit ito. Talagang nakakagalit. Sa napaka-importanteng okasyon na yon, dinala mo ang nakakahiyang bagay na ito. Ano ba ang nasa isip mo? Kung magpapatuloy ka nito, umalis ka. Eksakto. Dahil ang daming tao ngayon, kung sisirain mo ang kasal ng aking anak, hindi kita palalampasin.
Stella, narinig mo ba ang sinabi ng tatay ko? Walang may gusto sa presensya mo dito. Umalis ka. Ang ating mga singsing sa kasal. Hindi mo man lang ito isinuot, kahit minsan. Kaya hindi mo talaga ito nagustuhan. Ang singsing na diamante na ito, kasabay ng sa kanya, di ba? Ako, hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Huwag kang mag-alala, pirmahan mo ang dokumentong ito, at wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Kaya talagang sabik kang makipaghiwalay sa akin, ha? Sige, nakuha mo na. Leo, huwag mong gawin ito. Nabibigla lang si Stella. Pakiusap, huwag. Nanay, huwag mo akong pigilan. Si Stella ay matagal ng baliw. May sasabihin ako sa'yo. Pagkatapos ng diborsyo, huwag kang babalik sa akin. Stella, magsalita ka. Malamang hindi mo na maalala na ngayon ay ang anibersaryo ng ating kasal. Ngunit mula ngayon, ang araw na ito, hindi na muling magkakaugnay sa atin. Stella. Umalis na nga si Stella. Nanay, sabi ko sa'yo mangyayari ito. Ang kulit-kulit niya nitong mga nakaraang araw. Kung hindi natin siya papakitaan ng lakas ng loob, lalampasan lang niya tayo. Tama si Leo, ang babae na yang si Stella ay talagang pasaway. Masyadong mainit ang ulo niya. Dapat maghiwalay na lang sila. Ang anak natin ay gwapo at matagumpay. Hindi siya mahihirapang humanap ng mas mabuting asawa. At ngayon, ang sandaling hinihintay nating lahat, Ginang Chloe Garcia. Tinatanggap mo ba si Ginoong Ethan de la Cruz bilang iyong asawa? Mula sa araw na ito, kayo ay magtutulungan, magmamahalan at mag-aalaga sa isa't isa. Hanggang sa katapusan ng inyong buhay. Tinatanggap mo ba? Ginoong Ethan de la Cruz, tinatanggap mo ba si Ginang Chloe Garcia bilang iyong asawa na nangangako mula sa araw na ito na siya lamang ang ibigin, nasasamahan siya sa lahat ng mga araw na darating hanggang sa katapusan ng iyong buhay? Ako ay hindi. Ano, Ginoong Ethan de la Cruz, ano ang sinabi mo? Ang sabi ko, hindi. Ang kasal na ito ay kinansela. Sinabi ko na, impossible, ang kasal na ito ay hindi matutuloy. Stella, sandali. Ano? Sabihin mo lang sa akin, totoo ba ang videong ito? Nakita mo ng sarili mong mata. Bakit ka pa nagtatanong? Ang kapatid ko at si Chloe. Ayokong nang makita silang muli. Hoy Stella, kanina, ipapakita mo sana ang videong iyon sa lahat. Bakit ka tumigil? Lahat, bilisan nyo, magsisimula na ang seremonya. Excuse me, ako ang hipag ng ikakasal na lalaki. Ang videong ito ay nagdodokumento ng buong paglalakbay ng magkasintahan, mula sa unang pagkikita hanggang sa pag-ibig. Pakihanda ito para sa seremonya. CJ. Nasa venue ako para ipalabas iyon sa malaking screen. Alam mo ba, kalimutan mo na. Dahil minsan, ay minahal mo ako, hindi ko na ito ipapakita. Sa lahat, mula ngayon, quits na tayo, at huwag ka nang lumapit sa akin muli. Paumanhin, nakuha ko ang mali, babalik ako. Ayos lang. Ang nangyari ay sa pagitan ko at ng kapatid mo. Tapos na iyon. Nasa magkaibang mundo na tayo ngayon. Sinasabi ko lang ito sa iyo, para hindi mo gawin ang mga pagkakamaling ginawa ko. Stella, nasaan ka? Nasa unit ang chairman ng Grupo Veridian. Nasa unit siya. Hinahanap ka niya. Sige, papunta na ako. Ang dalawang iyon. Ipinagkatiwala ko sa kanila ang lahat. Paano nila nagawa ito sa akin? May iba pa, sina Chloe at ang kapatid mo. Noong nasa paaralan pa, ay, magkasintahan na. Ano? Anong nangyayari? Sa araw mismo ng kanilang kasal, ang ikakasal na lalaki, tumakas. Tungkol saan yung kantang yon? That night see. Anong gabing yon ang pinag-uusapan nila? Itong ikakasal na babae, hindi ba? Naglolokohan siya sa ibang lalaki. Ang saya-saya naman ito. Ang tagal ko nang hindi nakakapanood ng ganito kagandang drama. Kunin ko to sa camera, at i-post online. Tatay, ano nang nangyayari? Nasaan si Ethan? Chloe, tinatanong mo ako. Wala rin akong alam. CJ, kung ganon, hindi rin ako magpapakasal. Chloe, Chloe, sandali, nanay at tatay. Ako na ang lalabas para tingnan. Leo, Matagal nang pumanaw ang asawa ko. Siya lang ang mahal kong anak na babae. At ngayon, ganap na sinira ng anak mo. Kung hindi mo ako pagbibigyan ng paliwanag ngayon, hindi ko ito palalampasin. Ginang Garcia. Bumalik na si Ethan. Ano nang ginagawa mo? Tatay, bakit mo ako sinuntok? Ikaw pa ang may ganang magtanong. Ako ang magtatanong. Saan ka tumakbo kanina? Bakit mo biglang kinansela ang kasal? Hindi ba't ginagawa mo kami? Katatawanan sa harap ng lahat. Tatay. Si Chloe yon. Siya ang unang nagkamali sa akin. Wala nang kinabukasan. Para sa amin. Tatay. Si Chloe yon. Siya ang unang nagkamali sa akin.
Sa kanya, wala tayong kinabukasan. Ano ba talaga ang nangyari? Ipaliwanag mo. Nagbibiro ka ba? Ang anak kong babae ay mabait at maamo. Paano niya magagawa ng ganon sa'yo? Ikaw ang may kasalanan, di ba? Ngayon, sinisiraan mo na ang pangalan ng anak ko. Maniwala ka man o hindi, pupunitin ko ang bibig mo. Nanay, nasaan si Leo? Saan siya pumunta? Umalis si Chloe ng galit. Ang kapatid mo ay sumunod sa kanya. Nanay, tatay, may kailangan akong sabihin sa inyo ng pribado. Tungkol ito kay Chloe at sa hipag ko. Ang hipag mo. Ano ba talaga ang nangyayari? Yung babaeng Wang na yun. Naiintindihan ko na, lumabas ka lang para habulin siya, di ba? Hindi maaaring totoo ang sinasabi nila, na may relasyon ka sa kanya, di ba? Ano bang pinagsasasabi mo, Ginoong Tan? Ano ba itong lahat? Ito ang lalaking ito. Pagkatapos lang hiwalayan ng hipag niya ang kapatid niya, bigla niyang iniwan ang anak ko. At ngayon, nakikipag-ugnayan siya sa dati niyang hipag. Ginoong Tan, kailangan mong ipagtanggol ang anak ko. Ethan, totoo ba ang sinabi niya? Ano ng lakas ng loob mong gumawa ng ganon? Iginagalang mo pa ba kami ng nanay mo? Ethan, gusto mo bang atakihin sa puso ang tatay mo? Tatay, nanay. Hindi iyon totoo. Tingnan ninyo. Kayo na ang bahala. Gusto kong makita para sa sarili ko, kung anong mga kaiyahiyang sekreto, ang nasa teleponong ito. Chloe, tingnan mo. Hindi mo talaga dapat ito makita. Natatakot ako na hindi mo ito kayang tiisin. Anong hindi ko kayang tiisin? Sa tingin ko, kayong mga may sala dito. Akin na yan. Aba, nagkatuluyan sila sa kama. Halika kayong lahat, tingnan ninyo. Tingnan ninyo kung ano ang ginawa ng kanilang anak, ang walang hiya. Hindi ba yan si Chloe Garcia? Sino yung lalaki? Diyos ko, mukhang kapatid ng ikakasal na lalaki. Chloe, paano siya nakasama niya? Kaya pala talagang si Chloe Garcia, Ginoong Tan, ang empleyado ng inyong kumpanya, ay talagang marunong magsaya. CJ. At akala ko pa naman may potential si Chloe. Inirekomenda ko pa siya bilang tagapamahala ng departamento. At ito ang pasasalamat niya sa akin. Ginoong Tan, hindi ganoon yun, hindi. Huwag ka nang magsalita pa. Ang Veridian ay nangunguna sa ating industriya. Ang pinahahalagahan namin higit sa lahat ay ang aming reputasyon at imahe. Sa ganitong mababang moralidad, hindi karapat-dapat si Chloe Garcia na manatili sa kumpanyang ito. Tinatanggal na siya. Stella, bilisan mo. Ang tagal nang naghihintay sa'yo ni Ginoong Santiago. Ginoong Santiago. Tagapangulo ng grupo. Ito si Stella mula sa aming team. Kayong dalawa na lang po. Stella, narito ka na rin. Kilala mo si Stella mula sa aming unit. Sige, mag-usap kayong dalawa. Stella, nandito ka na rin. 5 taon na ang nakalipas. Dinala ko ang pamilya ko sa lungsod ng Malaya para sa isang business trip, kumpanya ng Timog Burol. Isang malaking insidente ng sunog. Ikaw ang humila sa akin palabas. Kaya ikaw ay mula sa unit ng Hilagang Distrito, tama ba? MMHMM. Iniligtas mo ang buong pamilya ko. Tiyak na babayaran ko ito sa'yo. Sige, ngayon na. Kaya, ang grupo Veridian, bakit bigla nila akong inaalok ng napakataas na sahod para pumunta sa lungsod ng Silangan, Ginoong Santiago? Ang pagliligtas ng buhay at paglaban sa sunog ay aming tungkulin. Masyado kang mabait. Hindi. Pero narinig ko na ikaw ay pambansang sertipikado, antas isang senior tekniko sa kaligtasan sa sunog ng gusali, at isang nangungunang espesyalista sa kagamitan. Narinig kong malapit ka na magretiro. Sayang naman ang galing mo kung ganun. Heto, Tingnan mo ito. Mayroon kaming mga pagpapaunlad ng real estate, mga pabrika, napakarami sa kanila. Ang mga panganib sa kaligtasan na kasangkot ay hindi dapat balewalain. Dahil ikaw ay isang nangungunang eksperto sa larangang ito, gusto kitang kunin bilang aming kumpanya, Senior Director Technical. Tingnan mo ito. Ang grupo Veridian ay nakabase sa lungsod ng Silangan, at ang aming mga operasyon ay halos direktang nakakabit sa estado. Ang kailangan ko ngayon ay isang tao, may kakayahan, at mapagkakatiwalaan. Isang tulad mo, kung sa tingin mo ay masyadong mababa, maaari kong itaas ito sa 1,000,000 piso. sobra na yan. Masyado kang mapagbigay. Noong tinanggap ko ang alok mo, ito ay para pumunta sa lungsod ng Silangan sa loob ng 2 linggo. Ayon sa timeline na iyon, may 5 araw pa akong natitira. Ginoong Santiago, kapag natapos ko na ang mga kasalukuyang tungkulin ko dito, pupunta ako sa'yo. Narinig kong mayroon kang asawang sobrang nagmamahal sa'yo, kaya parang gusto mo siyang isama sa lungsod ng Silangan? Ako, gusto ko nga sanang isama siya sa lungsod ng Silangan noon, para mabayaran ang pagpapabay ako sa kanya. Pero ngayon parang, hindi na kailangan yun. May swerte ba? Nahanap mo na ba ang kapatid mo? Hindi pa.
Ethan, ano ba ang nangyayari? Leo, paano niya nagawa na makapiling si Chloe? Nanay, wala akong ideya. Kaya nga si Stella ay hiniwalayan si Leo. Napakahiya. Ang walang utang na loob na anak na yon, nagdala siya ng napakalaking kahihiyan sa pamilya Santos. Kung muling magpakita siya rito, babasagin ko ang kanyang mga binti. Ano ito? Hindi ka ba marunong magbasa? Sabi nila, ang mga mag-asawa ay dapat magkaroon ng maraming magkakatulad na interes. Gagawa ako ng mas maraming oras upang gawin ang lahat ng mga bagay na ito. Kasama mo, maliban na lang kung hindi ka interesado. Siyempre naman. Tingnan mo, mahal. Ang poster na ibinigay mo sa akin ay natatabunan na ng alikabok. Ang mga bagay na ito ay hindi naman ganoon kahirap, kaya kailan tayo manunood ng paglubog ng araw? Mahal, nagtatrabaho ako. Hindi mo ba napapansin? Walang kabuluhan ang mga iyon. Gagawin natin ang mga iyon kapag may oras na ako. Leo, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong gawin ang lahat ng mga bagay na ito. Isa-isa, bago ako umalis. Isipin mo ito, isang angkop na pagtatapos para sa ating relasyon. Mahal, tingnan mo, maganda ang lugar na napili natin. Ang panunood ng pagsikat ng araw mula rito ay napakadali. Totoo nga, mahal. Pero, mahal, hiwalay ka na ba talaga kay Stella? At nitong mga nakaraang araw, wala ka na bang komunikasyon kay Stella? Stella at ako, matagal na kaming magkakilala. Ang ugali niya, alam ko ng husto. Hintay ka lang, sa ilang araw, gagapang siya pabalik sa akin. Magmamakaawa ng nakaluhod na tanggapin ko siya. Leo, ito ba ang iniisip mo tungkol sa akin? Na ako ay isang mahina at kahabag-habag na tao. Kasalanan ko kasi masyado akong sunod sa Niren. Kaya akala mo pwede kang gumawa ng kahit ano. Tama ba? Tungkol naman kay Ethan, umaasa ako sa iyo. Tigilan mo ang Ethan, dito, Ethan, doon. Huwag kang mag-alala. Ang plano sa pag-aasawa ng kapatid ko ay nasa kamay ko na. Para saan pa ang mga dating kaklase? Ayoko lang maging dating kaklase mo. Gusto kong maging iyong lihim na kasintahan magpakailanman. Ikaw, munting pasaway. Stella, anong ginagawa mo rito? Simula ngayon, ang kasal ng kapatid ko. Ako na ang bahala. Para saan pa ang mga matandang kaibigan, di ba? Ayokong maging dating kaklase mo lang. Gusto kong maging iyong habang buhay na lihim na kasintahan. Ikaw talaga, munting pasaway. Stella, Anong ginagawa mo rito? Narinig ko na ang Spring River ang may pinakamagandang tanawin sa lungsod ng Malaya. Ano, nandito rin kayo para manood ng pagsikat ng araw. Anong lakas ng loob mong sabihin yan? Gamulo ka sa kasal ni na Ethan at Chloe. Hindi pa rin mahagilap ni Chloe si Ethan. Kaya kailangan kong lumabas para samahan siya. Hanggat hindi ka humihingi ng tawad kay Chloe, huwag kang umasang patatawarin kita. Ikaw, ang magpapatawad sa akin. Tama, kung may nagawa kang mali, humingi ka ng tawad. Sinira mo ang pagsasama ng iba ng walang dahilan. Nakakadiri ang ugali mo. Huminahon ka. Kapag wala na ako, hindi na kita aabalahin pa. Gawin mo ang gusto mo. Kung paano mo gusto. Stella, hindi maganda ang sinabi mo. Nag-aaway kayo ni Leo. Ano na kinalaman noon sa amin ni Ethan? Dahil sa'yo, hindi ko na nga mahagilap si Ethan ngayon. Huwag kang mag-alala. Kapag wala na ako, hindi na kita aabalahin pa. Aalis ka? Saan ka pupunta? Huwag mo nang isipin yan. Kapag wala na ako, hindi na kita aabalahin pa. Aalis ka? Saan ka pupunta? Wala. Napapagod lang talaga ako nitong mga nakaraang araw. Gusto ko lang makahanap ng lugar kung saan ako'y tunay na ako. Naparito ka pa para lang manood ng pagsikat ng araw. Para sabihin sa akin to? May hindi pa ako natatapos. Parang isang hadlang na hindi malalampasan. Gusto ko lang bigyan ng kapanatagan ang sarili ko. Dati, akala ko kadalasan. Masyado ka lang talagang abala para sa akin. Pero ang totoo, simpleng dahil lang. Hindi ako ang taong tunay na mahalaga sa'yo. Yun lang. Leo, nagregalo ka ba para sa birthday ko? Oo nga, muntik ko nang makalimutan yan. Birthday gift.
Cartier. Relo ng Cartier. 20,000 piso siguro ang halaga nito. Leo, ang bait-bait mo sa akin. Wala yan. Napaka-importanteng araw nito. At wala si Ethan. Kaya bilang kapatid niya, nais kong humingi ng paumanhin para sa kanya. Stella. Sa 3 araw, birthday ni Chloe. Tapos birthday ko naman. Pagdating noon, kung hindi mo pa rin nakamit ang kapatawaran niya, huwag ka nang maglakas loob na pumasok sa bahay ko. Hindi na kailangan yan. Walang saysay. Stella. 3 araw pagkatapos ng kaarawan ni Chloe. Kaarawan ko yun. Pagdating ng panahong yun, kung hindi ka pa rin niya napapatawad, huwag ka nang maglakas loob na pumasok sa bahay ko. Huwag na. Walang saysay. Sa loob ng 3 araw, wala na ako rito. Kung nandoon man ako sa kaarawan mo, wala namang halaga sa'yo. Ngayon, di ba? Stella, ang swerte mo naman, ganito nakabait sa akin si Leo. Sa'yo pa kaya, talagang hindi siya magdadalawang isip kumastos. Si Leo ba ang bumili nito para sa akin? Ang mahal nito siguro. Sandali, baka ito ay para sa anibersaryo ng kasal natin. Ang considerate niya. Sa buong panahon na mag-asawa tayo, ang mga anibersaryo ng kasal natin, ni minsan ay hindi mo naalala, at sa mga kaarawan ko, ni isang regalo ay wala akong natanggap sa'yo. Ang relong ito. Hindi ito para sa akin. Niloloko ko lang ang sarili ko. Yung relo na yun. Kaya pala hindi para sa akin. Ako lang pala ang nag-overthink. Ikaw ba yan? Leo. Zoe. Caleb. Anong ginagawa ninyo rito? Liwasang ilog buhay. Pinakamagandang lugar para sa pagsikat ng araw. At sino ito? Si Chloe yan, di ba? Leo, kita mo, noong nasa eskwela pa tayo, lagi ko ngang sinasabing para sa isa't isa kayo. So, magkasama pa rin pala kayo. Kaya, kayong dalawa, kasal na ba kayo? Mali ang napuntahan ninyo. Yung babaeng nakatayo sa tabi niya, ang asawa niya, Stella Reyes. Stella, Huwag mo nang banggitin yan. Diborsyado na ako. Ngayon, opisyal na akong single. Well, kung ganun, mas naging simple ang mga bagay-bagay. Naalala mo noong nasa eskwela tayo, may gusto ka kay Chloe, para mapasagot siya. Sinuhulan mo pa ang buong dorm niya, pati na ang bawat isa sa kanila. Tumayo ka pa sa ilalim ng bintana ng dorm niya, at nagtapat ng pag-ibig sa harap ng publiko. Alam na alam mo kung ano ang gusto kainin ni Chloe, ano ang gusto niyang inumin, hanggang sa pinakamaliit na detalye. Naghintay siya mismo sa labas ng dorm niya, at nagpahayag ng nararamdaman sa harap ng lahat. Alam mo ang bawat detalye ng gusto kainin ni Chloe, ang gusto niyang inumin, bawat huling detalye. ang nakaraan, wag na nating pag-usapan. Ay, tingnan natin kung sino ang nahihiya ngayon. Noon, ikinwento sa amin ni Leo, ang lahat tungkol doon. Ayaw niya ng dote, kahit isang kasing wala. Ikaw, ang babaeng ganoon, at hinayaan mo lang siyang mawala. Mahal, may kotse na tayo, may bahay na tayo. Pagtingin-tingin sa paligid, wala na tayong kailangan pa. Tingnan mo. Pwede bang baban natin ng kaunti ang dote? Kahit na mahal kita, 60,000 piso para sa dote, ang pinakamagagawa ko na. Ipinilit ng nanay at tatay ko, ang 100,000 piso. Kahit piso, hindi pwedeng kulang. Hinabol kita ng 3 buong taon. Sabi mo mabagal kang mag-init. Pero todo ka sa kanya. Hindi mo siya hiningan ng kahit piso. Pero sa akin, 60,000 piso ang hiningi mo. Ang akala ko ay tunay na pag-ibig. Ako pala ang nagluloko sa sarili ko. Stella, nagmamadali ka ba? Saan ka pupunta? Mag-usap kayo. Pupunta ako sa ibang lugar. Huwag kang umalis, Stella. Birthday ko ngayon. Paano kung umupo tayo, uminom ng kaunti, at mag-usap? Sa ilang oras, lilitaw na ang araw. Hindi ba yan ang boss mo na tumatawag? Bakit mo binitawan? Wala lang. Nagtanong siya tungkol sa akin at kay Ethan. Anyway, nag-leave ako ng 1 linggo. Hindi mahalaga. Ang ating binibining Garcia dito ay ibang klase talaga. So, malaking tao ka na ngayon. Malaking tao. Hindi naman. Isang hamak na empleyado lang sa Grupo Veridian. Malapit nang ma-promote bilang tagapamahala ng departamento. Kumikita lang ako ng halos 1 milyong piso sa 1 taon. Hindi tulad ni Stella. Siyempre. Well, sana, mapainit mo ng matagal ang pwestong yan. Nakuha ni Chloe ang trato na yan, dahil pinaghirapan niya.
Ikaw mismo ang hindi sapat. Anong problema mo? Leo, birthday ni Chloe ngayon. Huwag mong sabihin na hindi ka nagdala ng birthday cake para sa kanya. Siyempre nagdala ako. Matagal ko nang inihanda yon. Ang romantic. At may nakasulat pa, Leo, hindi ito. Cake na ikaw mismo ang gumawa, di ba? Leo, huwag mong itago. Nakita namin lahat. Nakakasuka ang matamis na amoy ng pag-ibig. Tara, hiwain mo ang cake para sa ating bida. Lagi kong naririnig na maganda si Stella. Pero sa huli, ang ganda-ganda niya pala. Kung ganon. Leo, ang sweet mo sa akin. Paano kung pakainin mo ako ng isang subo? Parang may mali. Hala, ano bang malaking problema? Hindi naman namin kayo pinapagawa ng kahalayan. Eksakto. Tsaka, single ka na ngayon, anong ikakatakot mo? Stella, nakikita mo yan? Hindi naman sa di ako kayang mahalin. Kung ganyan pa rin ang treto mo sa akin, baka mag-asawa na lang ako ng iba. Sige. Dahil birthday mo naman, sa isabayan na lang kita. Pakainin kita. Stella, bakit naman? Ganyan ang ginawa mo, para lang ipaghiwalay. Kami ni Ethan, ngayon. Wala na akong choice kundi hiramin ang asawa mo. Hindi naman masyadong mahiling yon, di ba? Ikaw ang nagpabitiw sa akin kay Ethan. Ngayon, hiniram ko lang ang lalaki mo. Hindi naman sobra ang hiling ko, di ba? Tama, diborsyado na kami ni Leo. Nasa magkaibang mundo na kami ngayon. Ang ginagawa niya ay wala akong kinalaman. Hindi na siya ang asawa ko. Ex ko siya. Ang cute-cute mo, at magiging ganoon ka palagi. Sige na. Tagay. Maligayang kaarawan. Leo. Halata naman. Mahal na mahal mo siya. Kung ganoon. Sige, bahala ka. Leo. Alam kong talagang mahal na mahal mo siya. Kung gayon, natupad na ang hiling mo. Nasaan ang asawa mo? Wala na siya. Anong nangyari? Dati, laging nagseselo si Stella. Kapag nakipag-usap ako sa ibang babae ng sandali, nagwawala siya. Ngayon, wala nang halaga sa kanya ang anumang gawin ko. Isang bagay na dapat ilang araw lang ang itinagal, ay umabot ng ilang taon. Sa wakas, makakaalis na ako ng payapa ang kalooban. Ang dapat sana'y natapos sa loob lang ng ilang araw, ay inabot ng maraming taon. Kaya ngayon, pwede na akong umalis nang walang iniisip na sama ng loob. Tapos na ang lahat. Wala nang dahilan para manatili pa. Kaya bumalik ka para humingi ng tawad, yan ba? Noong banggitin mo ang hiwalayan. Ang lakas ng loob mo, Stella. Hayaan mong linawin ko, kahit lumuhad ka pa at magmakaawa sa akin ngayon. Hindi kita patatawarin. Anong ibig mong sabihin? Sinong nag-utos sa'yo na magwala? Stella, makinig ka sa akin. Kung hindi mo ako bibigyan, nang kasiya siyang paliwanag ngayon, tapos na tayo.
Di na yan kailangan. Ang relasyon natin ay tulad ng larawang ito. Wasak. Walang saysay na buuin pa. Ikaw. Anong nangyari sa Melita? Seryoso ka talaga sa paghihiwalay sa akin? Hoy, tatay. Leo, alam mo ba kung ilang beses na kitang tinawagan? Tignan mo to. Tatay, sobrang busy lang ako nitong nakaraang mga araw. So, ano to tungkol saan? Tigilan mo yan. Kailangan naming kausapin ng nanay mo. Umuwi ka rito, ngayon din. Anong nangyayari? Hindi naman dati ganoon katindi si tatay. May malaking problema talaga. Binigyan kita ng pagkakataon. Tingnan mong mabuti ang sarili mo. Sapat ng masama na wala kang silbi. Ngayon wala ka pang trabaho. Kung maghihiwalay tayo, sino ang magkakagusto sa'yo? Leo. So sa paningin mo, ganito ako kakawawa, kung ganoon ang nararamdaman mo. Simula ngayon, malaya ka na. Ethan. Ethan, saan ka ba pupunta? Leo. Ang lugar na ito ay puno ng masyadong maraming masasamang alaala para sa akin. Wala nang saysay na manatili pa ako rito. Gusto kong lumabas at magtayo ng sariling buhay. Masasamang alaala? Anong ibig mong sabihin? Tigilan mo ang pagiging matigas ang ulo. Alam mo ba, kung gaano kabalis ang hinahanap ka ni Chloe, nitong mga nakaraang araw, paano mo nagawa sa kanya to? Leo. Sa tingin mo ba talagang mahal ako ni Chloe? Sinuntok mo talaga ako. Pakinggan mo ang sarili mo. Paano mo nasabi yon? Kung hindi kanya mahal, bakit niya sa sang-ayunan na pakasalan ka? At sa harap ng lahat ng mga tao, sinagot niya ng oo ang pag-propose mo. Sinugatan mo ang puso niya, at ngayon ako, ang sarili mong kapatid, ang kailangang mag-alok ng kalinga para sa'yo? Tama ba yon? Tara na. Dadalhin kita para makita siya. Leo. Ibig kong sabihin paano kung may ginawa si Chloe na nagkasala sa akin? Imposible. Huwag mong kalimutan. Nandito ang kuya mo para suportahan ka. Kung sakaling manggahas siyang saktan ka, ako ang unang haharap sa kanya. Hindi na kailangan. Aalis na ako. Birthday ko ngayon. Ethan de la Cruz, anong ibig mong sabihin nito? Kung aalis ka ngayon, huwag ka nang magbalik. Ano ba ang nangyayari sa lahat nitong mga nakaraan? Parang may masamang mangyayari na parating. Kaya, ano ba tong nangyayari sa lahat? Parang ang weird nila lately. May nararamdaman akong masama. Parang may mangyayaring masama. Huwag mo nang sabihin. Nanay, ano ang kailangan ninyo ni tatay? Huwag mo nang sabihin. Magpapaparty kayo para sa maagang birthday ko? Birthday? Oo, nanay. Ako ang anak mo. Huwag mo nang sabihin na nakalimutan ninyo talaga. Ang birthday ko? Kalimutan muna natin yan. Kumusta naman kay Stella? Huwag mo nang pag-usapan yan. Binigyan ko na siya ng pagkakataon. Ngayon ang huling araw. Kung sa tingin niya wala pa rin siyang kasalanan. Tapos na talaga. Naku, Leo, ikaw. Oo nga pala, nanay. Na-meet ko si Ethan kanina. Lalong nagiging immature yan araw-araw. Dumating pa sa akin si Chloe para magreklamo tungkol sa kanya. Ayaw nga niyang sagutin ang tawag niya. Ibig sabihin, nitong mga nakaraang araw, kasama mo si Chloe. Dumiretso sa akin si Chloe. Ayaw niyang sagutin ang tawag niya. So ibig mong sabihin, nitong mga nakaraang araw, kasama mo si Chloe. Oo. Bigla na lang kinansela ni Ethan ang kasal. Sinusubukan kong pilitin siyang mag-sorry sa kanya. Pero ayaw niyang makinig sa akin. Lenny. So sinasabi mo sa akin, iniisip mong ikinahiya ka ng kapatid mo? Oo, tatay. Galit na galit ako. Sinampal ko si Ethan. Taon-taon niyo siyang pinasasobrahan. Isipin mo na lang, ako ang nagturo sa kanya para sa inyo. Ikaw. Sino ka ba para gawin yan? Ikaw ang magtuturo sa kanya. Sa ating lahat, ikaw ang pinakahuling dapat gumawa niyan. Tigilan mo na siya. Masasaktan mo siya. Tigil na. Tatay, anong ibig mong sabihin? Walang hiya ka. Nangahas ka pang magtanong. Tignan mo ang kasuklam-suklam mong ginawa. Tatay, saan mo ba nakuha? Ang videong ito? Anak, paano ka naging ganoon katanga? Kapatid mo si Ethan, paano mo nagawa ang ganitong bagay? Sa kanya, o sa amin, mabuti pa si Stella, hindi siya nagreklamo. Pinanahimik niya ang lahat para hindi tayo mapahiya. Pero ngayon, alam na ng lahat. Ngayon, ang buong kapitbahayan ay pinagtatawanan tayo sa ating likod. Umalis na nga sa bahay si Ethan. Ako. Walang hiya ka. Lumabas ka na. Itinatakwil kita bilang anak ko. Umalis ka. Video? Anong video? May narinig akong nagsabi. Galing daw sa hipag ng ikakasal na lalaki. Espesyal para sa inyong dalawa. Kaya pala kakaiba ang kanyang ugali. Kaya pala. Wala na siyang pakialam sa akin. Alam na niya ang lahat. Mahal, nandito ka. Mahal.
Kinakausap mo ako. Ang unit ko ang naatasan, para sa operasyon ngayon. Pero wala ako doon. Siya yun. Ang bomber nagligtas sa akin. Ay si Stella. Kailangan kong hanapin siya. Ngayon na. Leo. Stella, nagdesisyon ka na? Ang asawa mo. Kapag umalis na siya, malamang hindi na ako babalik. Ginoong Santiago. Umalis na tayo. Palem, lungsod ng Malaya. Ang lugar na ito, dati kong pinangarap. Natawaging tahanan habang buhay. Palem, Leo. Sana. Hindi na tayo magkita muli. Stella, nasaan ka na? Halika na rito, Stella. Stella, nasaan ka na talaga? Hindi. Hindi. Mahal, hindi pa tayo nakakapag-ski. Gusto mo ba, nasabay tayong pumunta? Ay, hindi ako sasama. Sobrang busy ko. Busy ako. Pasok ka. Pasok ka. Pasok ka. Mahal, pagkatapos ng trabaho ngayon, nakakita ako ng workshop para sa mga crafts. Mahal, mukhang masaya talaga. Sa ibang pagkakataon na lang. Maganda ang tira. 3 araw pagkatapos ng kaarawan ni Chloe, kaarawan ko na. Pagdating ng panahong iyon, kung hindi mo pa rin, nakukuha ang kapatawaran ni Chloe, huwag mo nang isipin na papasukin ang bahay ko. Hindi na kailangan yan. Hindi na kailangan. Sa loob ng napakaraming taon, hindi mo pa ako napapalampas ng kaarawan. Sabi mo, kahit buhay o kamatayan, hindi mo ako iiwan. Sinungaling ka. Sabi mo, sa buhay o kamatayan, hindi ka kailanman aalis. Napakasinungaling mo. Stella, nasaan ka ba? Mahal, madulas ang lupa kapag umuulan. Kapag lalabas ka mula ngayon, huwag kang magmamadali, ha? Dahan-dahan lang, ha? Kung masaktan ka, masasaktan ang puso ko. Gets ko. Hindi ba't sinabi mo na masasaktan ang puso mo kung may mangyari sa akin? Saan ka ba pumunta? Gino, ayos ka lang ba? Stella, nasaan ka? Sobrang miss kita. Palaging ikaw ang unang lumalapit. Nakakapagod pagkatapos ng ilang panahon. Tunay na pag-ibig. Ibig sabihin, alam kung kailan bibitaw. Mahal, alam mo, yung mga mag-asawa ngayon, ay mabilis lang mag-delete ng mga numero ng bawat isa. Hindi mo gagawin yon sa akin, di ba? Huwag kang mag-alala, kahit na ang listahan ng mga kaibigan mo ay umurong sa isang tao lang. Ako ang taong yun. Sinabi mo, MHM. Stella, lumabas ka rito. Alam kong nandyan ka, Stella. Stella.
Ano? Anong nangyayari dyan sa labas? May lalaki sa labas. Sabi niya, asawa ni Stella Reyes. Nandito siya. Naghahanap ng isang tao. Leo, tara na. Tingnan natin. Stella, lumabas ka rito. Umalis ka. Leo, anong ginagawa mo, pere? Pag-usapan natin to, huminahon ka. Liam, ikaw ang pinakamatalik na kaibigan ni Stella sa trabaho. Nandyan ba siya? Palabasin mo siya. Kailangan kong makausap siya. Hoy Leo, sandali. Huminahon ka lang. Sandali, teka muna. Pupunta si Stella sa lungsod ng Silangan. Hindi ka ba sasama sa kanya? Bakit wala ka sa tabi niya? Lungsod ng Silangan? Anong ginagawa niya roon? Pumunta si Stella sa lungsod ng Silangan. Hindi ka niya isinama. Bakit hindi ka sumabay? Sa lungsod ng Silangan? Anong ginagawa niya doon? Tatawagan ko siya para magtanong. Hello, Stella. Nasa lungsod ng Silangan ka pala. Bakit hindi mo dinala si Leo? Nandito siya, hinahanap ka. Hiwalay na kami ni Leo. Magkaibigan na lang kami ngayon. At hindi na kami magkikita pa. Ano ba, kayong dalawa? Kaya totoo pala yung sinabi ni Stella dati. Lahat yun totoo. Iniwan niya talaga ako. Anong nangyayari? Hindi ba't masaya silang magkasama? Paano sila basta-basta naghiwalay? Ewan ko, sa tingin mo, tumakas si Stella para magsaya? At iniwan lang ang asawa niya. Impossible. Ang integridad ni Stella ay matibay na matibay. Hindi siya basta-basta maglalaho sa buhay ng isang tao. Isang paliwanag lang. Nadaya siya. Kaya totoo pala ang sinabi ni Stella kanina. Lahat yon ay totoo. Iniwan nga niya ako. Pirmahan mo ito ngayon. Tapos na tayo pagkatapos nito. Leo, ang lugar na ito, ang dami na nitong naiwang. Masasamang alaala sa akin. Wala nang saysay na manatili pa ako rito. Gusto kong lumabas at magtayo ng sariling buhay. Walang hiya ka, umalis ka sa harap ko. Ako, si Ginoong Santos, wala nang anak na lalaki. Ngayon, umalis ka na. Wala na ang lahat. Pamilya, pag-ibig. Wala na talaga ang lahat sa akin. Leo, na-terminate din ako. Pinagalitan pa ako ng nanay ko. Matagal nang pumanaw ang tatay ko. Dapat sana ay, ipinagmamalaki niya ako. Hindi ko inakala. Huli na ang lahat ngayon. Leo, halika na. Umuwi na tayo. Bitawan mo ako. Leo, anong ginagawa mo? Kung alam ko lang na ganito ang kahahantungan, hindi na lang sana tayo nagpakasal. Ibig mong sabihin, karapat-dapat ako sa nangyari. Nawalan din ako ng trabaho ngayon. Katatawanan na lang ako ngayon. Ano ba ang meron si Stella na wala ako? Ako. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Hello, Stella. Kaya pupunta ka sa lungsod ng Silangan. Bakit hindi mo isinama si Leo? Lungsod ng Silangan. Chloe, may sasabihin ako sa'yo. Ano iyon? Pupunta tayo sa lungsod ng Silangan. Magandang umaga, Ginang Reyes. Ginang Reyes, narito ang iyong opisina. Kakakarating mo lang. Kung mayroon kang hindi tiyak na bagay, huwag kang maiyang magtanong sa akin. Sige, Ginang Pia. Sige, bumalik ka na sa iyong trabaho. Ako na ang mag-iikot-ikot dito. Sige. Ipapakita ko sa inyong lahat kung paano gamitin ng wasto ang fire extinguisher. Mayroong 4 na hakbang na pamamaraan. Kaya iyon na, ang tamang paraan ng paggamit ng fire extinguisher. Ang galing, ang galing, ang galing.
ang lahat ng departamento sa ating kumpanya. Simula ngayon, kailangan nating magsumikap ng husto. Repasuhin natin ang ating mga gawain. Bawat departamento. Dapat tayong lahat ay tumupad sa ating tungkulin. Gagawin nating mas malakas pa ang ating grupo Veridian. Stella, hindi ko inaasahan na ang isang taong napakabata ay napakahusay pala. Mula nang dumating ka sa lungsod ng Silangan, kinikilala ng lahat ang iyong kakayahan. Tagapangulo, ginagawa ko lang ang trabaho ko. Mabuti. Ang pabrika ng liwanag na ito ay isang napakahalagang bahagi ng operasyon ng ating grupo Veridian. Nais kong ilagay ito ng buo sa ilalim ng iyong pamamahala. Tagapangulo, ikaw. Stella, alam kong may kakayahan ka. Huwag kang tumanggi. Sige, kung ganoon ang sinasabi mo, Tagapangulo, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para hindi ka mabaygo. Mabuti. Saklolo. Saklolo. Saklolo, bugbugin ng mabuti. Saklolo, turuan mo siya ng leksyon. Tumigil kayo. Stella. Ethan. Anong ginagawa mo rito? Ayos ka lang ba? Stella, ikaw, anong ginagawa mo rito? Ethan. Anong ginagawa mo rito? Okay ka lang. Stella, ikaw, anong ginagawa mo rito? Ang pabrika ng liwanag. Ang mukha ng buong grupo Veridian. Hayagan kang nagtitipon ng mga tao para pang-apiin ang sarili mong mga empleyado. May pakialam ka ba sa mga patakaran at regulasyon ng kumpanya? Makinig ka, ikaw na maliit na pasaway. Bago ka lang dito, di ba? Ano, ang kapal ng mukha mong kausapin ako ng ganyan? Dito sa pabrikang ito, ako ang masusunod. Maniwala ka man o hindi, pwede kitang paalisin. Stella. Siya ang plant manager dito. Hindi mo kailangang makipag-away sa kanya dahil sa akin. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Mauna ka na. Pero, Ang tapang mo, maliit na pasaway. Humarap ka sa mga plano ko? Naghahanap ka ba ng gulo? Assistant Pia. Nasa pabrika ng liwanag ako. Kailangan kong pumunta ka rito. Pia. Nasa pabrika ng liwanag ako. Pumunta ka rito. Gordon Lim, tama ba? Ang taong nakaupo sa harap mo ay galing sa punong tanggapan ng Veridian, ang Senior Director Technical, at ang pinuno ng pabrika ng liwanag, Ginang Reyes, at ang lakas ng loob mong tanggalin siya. Ang tapang mo talaga. Ginang Reyes, pasensya na talaga. Hindi ko alam ang posisyon mo. Bulag ako para hindi makita kung sino ang nasa harap ko. Pakiusap, huwag mo akong pag-initan. Patawarin mo na lang ako. Sinusumpa ko, hindi na mauulit ito. Kaka-rating ko lang dito. Ayaw ko na ng dagdag na problema. Tandaan mo ang sinabi mo. Kung may susunod pa, alam mo na kung ano ang mangyayari. Sige, naiintindihan ko. Hindi na mauulit. Salamat, Ginang Reyes. Hello. Stella, ako ito. Si Leo ito. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Kailangan kong tumawag mula sa ibang numero. Umalis na ako sa lungsod ng Malaya. Huwag mo akong kontakin kung hindi importante. Teka, huwag kang magpatong. Alam kong nasa lungsod ng Silangan ka. Nasa lungsod ng Silangan din ako. Pwede bang bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon? Gusto lang kitang makita. Teka, huwag mong ibaba ang telepono. Alam kong nasa lungsod ng Silangan ka. Narito rin ako sa lungsod ng Silangan. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon, pakiusap. Gusto lang kitang makita, yun lang. Hiwalay na tayo. Hindi na kailangang magkita pa tayo. Huwag, teka, Stella. Pia, Tara na. Opo, Ginang Reyes. Leo, anong ginagawa mo? Ang likod na yun, parang si Stella. Hindi pwede. Napakalaki ng lungsod ng Silangan. Ano kaya ang sansa? Halika na. Naghihintay ang tito ko. Bilisan mo. Tito.
Ano nang nangyari? Parang nakakita ka ng multo. Tito, ano nang nangyari? Parang nakakita ka ng multo. Nasa pabrika ako. Pinapahirapan ko yung isang pasaway sa team ko. Biglang pumasok yung boss. Nahuli ako. Ang malas talaga. Hoy, sige na. Umupo ka. Uminom ka ng tubig. Tito, ano nang problema? Ito, yung bracelet na ito. Yung bracelet na ito. Kanino ito? Sino siya? Boyfriend ko siya, si Leo. Tito, ano nang nangyayari? Di ba nga sinabi ko sa'yo, pinapahirapan ko yung isang pasaway sa pabrika ko. Yung bracelet niya. Parehong-pareho ito. Yung bracelet ko. Baka sakali. Yung bracelet na yun. Seryoso? Ano kayang posibilidad nun? Sabi niya nakasalubong din siya ng matandang kaibigan. Malaki ang lungsod ng silangan. Paano kaya nangyari yon? Totoo ang sinasabi ko. Ginoong Lim, meron talagang ganyan ang kapatid ko. Isang bracelet na kapareho talaga ng sa akin. Tulad ng sabi ni Chloe, hindi naman ganoon kataas ang posibilidad. Noon, di ba? Sige. Tigilan mo na yan. Sige, ikaw na pasaway. Bakit ka ba pumunta rito, ngayon? Tito Gordon, ang laki pala ng pabrika ng liwanag na to. Pwede mo ba kaming tulungan na makakuha ng magaan na trabaho? Pero maayos naman ang trabaho mo. Sa dibisyon ng Malaya, di ba? Wala namang dahilan. Bakit mo gustong lumipat sa headquarters? Huwag mo nang itanong. Nagkaproblema ako. Nawalan ako ng trabaho. Tito, pamilya tayo. Tulungan mo naman ako. Paulit-ulit na akong pinagsasabihan ni Mama. Sige. Ikaw talagang pasaway. Laging pinag-aalala ang nanay mo. Ang tito mo, ang manager ng pabrika, ay may konting koneksyon. Sa loob ng ilang araw, maayos ko ang sitwasyon mo. Oh, isa pang bagay. Yung bagong supervisor dito, ang hirap katrabaho. Kayong dalawa, mag-ingat kayo. Nakuha nyo? CJ, Leo, sabi ko sa'yo, malakas ang koneksyon ng tito ko dito sa lungsod ng Silangan. Nandito ang pangunahing headquarters ng Grupo Veridian. Ang pabrika ng liwanag ay mas maganda kaysa sa sangay ng Malaya, walang duda. Tama ba, tito? Chloe, salamat. Ikaw talagang pasaway. Mahal, nasa lungsod ng Silangan na ako. Nasaan ka na? Mahal, nasa lungsod ng Silangan na ako ngayon. Nasaan ka na ba? Stella, salamat sa araw na ito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi mo na kailangang tawagin ako ng ganyan. Tapos na kami ng kapatid mo. Wala na. Eh di tatawagin na lang kitang Stella. Na pala, Stella, yung manager Lim na yun, hindi ka ba niya inaabala? Hindi. Sa totoo lang, ang laki ng pagkakataon. Anong ginagawa mo dito sa lungsod ng Silangan? Ang lungsod ng Malaya puno lang ng masasakit na alaala. Hindi ko na kayang manatili pa. Sabi nila ang lungsod na ito ay puno ng mga oportunidad. Kaya naisip kong subukan dito. Stella, hindi ka ba nagtatrabaho sa pabrika ng liwanag? Parang ganun na nga. Ang pabrika ng liwanag ay pabrikang de teknolohiya. Bagay na bagay sa taong tulad mong eksperto. Baka sakali, dun mo mahanap ang malaking break mo. Anong nangyari? Kilala ko ang kwintas na ito. Anong problema? Kilala ko ang kwintas na ito. Dati, si Chloe, ay binigyan ako ng isang magkaparehong gintong kwintas na may emblemang dragon. Sabi niya, na ang emblemang dragon, ay magdudulot sa akin ng malaking swerte. Pero nang maglaon, pinapatingin ko ito. Peke pala ito. Sino ang mag-akala? Sa huli, siya'y tulad din ng kwintas na yon. Peke, sa totoo lang. Kaya pala ganun ang nangyari. Hintayin mo ako dito. Tuloy po kayo. Binibini, may maitutulong ba ako sa inyo? Hi, itong kwintas. Maaari mo ba itong ilabas para makita ko? Binibini, ito po ang aming solid gold na dragon emblem necklace. Mas tumpak pa ang pagkakagawa nito kaysa sa isang microchip. Nagkakahalaga ito ng 100,000 piso. Kung hindi ninyo ito bibilhin, huwag ninyo itong hawakan. I-check out mo na ito. Pakibalot mo na ito para sa akin. Salamat, Ginang Reyes. Inaasahan namin ang iyong muling pagbisita. Diyos ko. Parang walang nangyari. Gumastos ng 100,000 piso. Wow, ang galing niya.
Totoo, may dating siya, alam mo, parang siyabay, parang isang dominante at makapangyarihang CEO mula sa isang maikling drama, na nabuhay sa totoong buhay. Para kanino kaya itong gintong kwintas na ito? Ay, pinakamapalad na lalaki sa buong mundo ang lalaking iyon. Totoo yan. Stella, binili mo, masyadong mahal ito. Hindi, kung gusto mo ito, iyon na ito. Pero ang mamahal na regalong ito, biglaan lang, para saan ito? Pareho tayong nasa parehong sitwasyon. Nasa parehong bangka tayo. Wala itong ibang kahulugan. Huwag mong isipin ng masyado. CJ. Stella. Sayang naman, napakagaling mo, at pinalaya ka ng aking kapatid. Hindi ba't pareho tayo? Nagtiwala ka sa maling tao. Sana pareho tayo. Makahanap ng taong tunay na, karapat-dapat sa atin. Ginang Reyes, hindi ko inaasahan, na bukod sa mga operasyon sa kaligtasan sa sunog, eksperto ka rin pala sa mga kaugnay na teknikal na kadalubhasaan, pabrika ng liwanag, sa iyong pamumuno, tiyak na lalo itong giginhawa, may nakita ang tagapangulo sa akin, ang magagawa ko lang, ay pasiklabin ang pabrika ng liwanag, at tulungan ng grupo Veridian na mas umunlad pa. Chloe, hindi ba nangako ang iyong tito na kukuha siya para sa atin ng magaan na trabaho? Ano ba ang nangyayari dito? Pagod na ako. Malaki talaga ang pabrika ng liwanag. Espesyalista ito sa mga trabahong teknikal na high-end. Para sa mga walang karanasan tulad natin. Kung hindi tayo sinusuportahan ng aking tito, matagal na sana tayong pinaalis. Sino ang mag-aakala na ang pamumuhay sa lungsod ng Silangan ay napakapagod pala? Ang tagal na natin dito at wala pa ring balita tungkol kay Stella. Ano ba ang dapat kong gawin? Stella, palaging Stella ito, Stella iyan. Kung ganyan ka lang pala, bakit mo siya hiniwalayan? Nagkamali ako noon. Nagkagulo ako. Pero ngayon, gusto ko lang siyang hanapin at ipaliwanag ang lahat sa kanya ng harapan. Ngayon, ano naman ang problema mo? Kakaiba ito. Parang nakita ko ulit siya. Magkamukha silang talaga. Ang pangangatawan. Ang mukha, pareho ang lahat. Pagod ka lang at nagkakamali ka ng nakikita. Hoy, gwapo. Hindi ako nagkakamali. Iyon si Stella. Stella. Pagod ka na siguro. Gwapo. Hindi. Alam kong tama ako. Si Stella nga talaga. Stella. Ginang Reyes. Ito si Assistant Pia. Personal ito. Pwede ka nang umalis. Sige. Ikaw nga talaga. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba ako dapat ang nagtatanong niyan? Anong ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin sa akin. Nagtatrabaho ka rin sa pabrika ng liwanag? Ano kung oo? Ano kung hindi? So nagtatrabaho siya sa pabrika ng liwanag. Ano naman? Manggagawa pa rin lang siya. Mahal, lumakbay ako hanggang lungsod ng Silangan para sa'yo. Ang tagal kitang hinanap. Sa wakas, nakita. Ginoo, maging disente ka. At, hindi ako ang asawa mo. Mali ang napuntahan mo. Mahal. Hindi ka ganyan dati. Gusto mo pa nga kapag yakap-yakap kita. Sabi mo pa nga, ikaw ang pinakamamahal ko. Nagbago ka na. Sobra na, hindi na kita kilala. Nagbabago ang mga tao. Parang yung mga taong tinatawag na mahal ang asawa, pero nakikipagtalik sa ibang babae. Hindi ba? Mahal, nagkamali ako. Mali talaga ako. Patawarin mo ako. Mahal. Gusto ko lang bumalik sa dati. Huwag na nating ituloy ang diborsyo. Huwag na nating pag-usapan ang diborsyo. Diborsyado na tayo. Wala namang dapat patawarin. Pampublikong lugar ito. Pakiusap, maging maayos ka. Aminado ako. Walang utang na loob ako noon. Hindi ko pinahalagahan. Noong kasama kita. Hindi kita iningatan. Ngayong wala ka na. Puno ako ng pagsisisi. Sabihin mo, ano ang gagawin ko para patawarin mo ako? Magluluhod ako. Magmamakaawa ako. Pakiusap. Ngayon na wala na ito. Puno ako ng pagsisisi. Sabihin mo sa akin kung ano ang magagawa ko para mabawi ito. Luluhod ako. Luluhod ako at hihingi ng tawad, okay? Anong pinagluluhuran mo? Tumayo ka. Kung hindi mo ako patatawarin, hindi ako tatayo. Bahala ka. Stella. Nagbago ka na. Hindi ka na ang Stella. Nakilala ko noon. Dati, inaalagaan mo ako. Minamahal mo ako. Hindi mo ako papaluhurin. Ni hindi mo hahayaang. Magdusa ako kahit kaunti. Sinabi mo pa nga, na pagtanda natin. Sasayaw tayo sa parke. At magsasama tayong manood ng pagsikat ng araw. Sabi mo, Manood ng pagsikat ng araw. Ni ngayon ayaw mo na. Paano pa tayo magkakaroon ng kinabukasan? teka. Ibig mong sabihin,
Ibig mong sabihin ito, tiningnan ko lahat ng iniwan mo, sa 100 bagay na ito, na dapat ay magkasama nating gagawin. Halos wala tayong nagawa. Ako ang may kasalanan. Hindi ko isinip ang nararamdaman mo. Malinaw na mahalaga ako sa'yo, pero hindi ko pinahalagahan yon. Ang mga bagay na nagawa natin ng magkasama, kayang bilangin sa isang kamay. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko man lang naisip kung ano ang nararamdaman mo. Palagi kang nagmalasakit sa akin, pero hindi ko yon pinahalagahan. Hindi. Hindi ka ganyan dati. Siguro ang puwang ko sa puso mo ay napalitan na ng iba. Kaya ang paghihiwalay, ang pinakamabuting desisyon para sa ating dalawa. Mahal, nagkamali ako. Mali talaga ako. Hindi ko inakala na maghihiwalay din tayo. Nawalan lang ako ng ulo sandali at nagkamali, yun lang. So ayaw mong maghiwalay. Nung nasa kama ka ng iba, hindi mo naman sinasabi yan. Mahal, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Sinasumpa ko, hindi ko na uulitin yun. Dala ko ang ID ko. Magpakasal ulit tayo, okay? Maging tayo ulit, please. Matatanda na tayong dalawa. Ang mga matatanda, kailangan harapin ang kahihinatnan ng kanilang mga ginawa. Huwag kang magbiro. Tigilan mo ang biro. Ay nako, ang tagal-tagal na pala. Love triangle pala ito. Grabe naman ito. Anong love triangle? Malinaw na nagdadalawang isip siya. Tingnan mo itong lalaking ito. Mukha namang maayos, pero ang gagawin ay nakakadiri. Totoo yan. At ang lakas pa ng loob na humingi ng diborsyo. Kung ako yan, sobrang hihiya na ako. Gusto ko na lang mamatay. Ano nang pinagtatawanan ninyong lahat? Tigil na yan, ngayon din. Ano nang ginagawa mo? Sa harap ng lahat ng mga tao, hindi ka ba nahihiya? Ano ba ang maganda kay Stella? Bakit kailangan mong hawakan siya ng ganito? Hindi mo naiintindihan. Kung magbabago ako, tiyak na patatawarin niya ako. Ang hirap-hirap siyang hanapin. Hindi ko na pakakawalan ng kamay niya. Leo. Leo. Stella. Stella, tapos ka na sa trabaho. Oo, ikaw. Papasok pa lang ako, sa trabaho, pista ng pagkakaisa ngayon. May ginawa kaming espesyal na lugaw sa pabrika. Sinigurado kong may nakuha ako para sa'yo. Kung ito ang kakainin ko, ano naman ang kakainin mo? Kumain na ako, naalala ko, dahil hindi ka pa kumain. Kumuha ako para subukan mo. Heto, Ethan de la Cruz. Kayong dalawa, walang hiya. Leo, anong ginagawa mo rito? Ayos ka lang. Tigil na. Stella, ano bang nangyari sa'yo? Nabaliw ka sa akin noon. Kahit na nagkakamali ako, isang simpleng sorry, at pinapatawad mo na ako. Ngayon, halos hindi mo na ako tingnan. Kahit na lumuhad ako at magmakaawa, hindi mo pa rin ako patatawarin. Siya yon. Ginaganti niya ako, at nililigawan ka niya. Tama ba ako? Leo, mali ang pagkakaintindi mo. Sa pagitan namin ni Stella, hindi yon ang iniisip mo. Tumahimik ka, ikaw ang kausap ko. Walang dahilan kung bakit mo pinilit na pumunta sa lungsod ng Silangan. Kahit sina nanay at tatay ay hindi ka mapigilan. Kaya ito ang dahilan kung bakit ka pumunta rito. Para lang makasama si Stella. Nagbabalak lang kayong maghiganti. Para makapagtakas kayong magkasama. Tama ba? Hindi, Leo, hindi yon. Hindi ganoon. Walang anuman sa pagitan namin ni Stella. Wala. Bakit nang pumunta si Stella sa lungsod ng Silangan? Nandito ka rin, at nagtatrabaho ka rin sa pabrika ng liwanag? At higit pa riyan, ikinakain mo pa sa kanya ng sarili mong kamay ang lugaw. Ano ang ibig sabihin niyan? Eksakto. Pero hindi ako niligawan ni Ethan. Nagkagustuhan kami. Ano ang ibig mong sabihin? Simple lang. Magkasama na kami ngayon. Eksakto. Pareho naman tayong gusto nito. Anong ibig mong sabihin? Simple lang. Magkasama na tayo ngayon. Stella, di ka pwedeng seryoso. Mula ngayon, sumunod ka sa akin. Naiintindihan mo. Tara na. Di mo ba naiintindihan? Sila ang may gawa nito. Kaya bakit parang tayo, ang may kasalanan? Tara na. Tumigil ka dyan. Totoo ba ang sinabi niya? Chloe, anong ginagawa mo dito? Tigilan mo yan. Sabihin mo lang sa akin. Totoo bang talagang kasama mo siya? Akala ko na nga ba, pinawalang bisa mo ang kasal natin noon. Para lang makasama siya, di ba tama? Alam ko na, pinawalang bisa mo ang ating engagement. Para lang makasama siya. Tama ba ako? Chloe, hindi iyon ang iniisip mo. Ethan, ang sama mo. Noong magkasama tayo, ayaw mo nga akong hawakan. Kaya pala lahat iyon, ay para lang sa cutie na iyon. Hindi, mali ang pagkakaintindi mo. Mali. CJ, ipaliwanag mo sa akin. Ano meron siya na wala ako?
Paano naging patas iyon? Sila ang mali. Bakit parang tayo ang nagkakamali? Ang ibig kong sabihin, hindi walang kwentang tao si Stella, at ikaw, ay hindi man lang umabot sa kanya. Ethan de la Cruz, sabihin mo sa akin, talaga bang nahulog ang loob mo sa walang kwentang babaeng ito? Hindi walang kwenta si Stella. Kung hindi dahil sa inyong dalawa, ako sana ay isang manager sa kumpanya na kumikita ng 1 milyong piso bawat taon. At siya, isang hamak na bumbero lang. Ngayon, sa lungsod ng Silangan, sa pabrika, isang manggagawa lang siya. Ano sa palagay niya ang nagpapantay sa amin? Ako ay isang manggagawa. Ikaw hindi. Ano ba ang alam mo? Ang tito ko ang tagapamahala ng workshop, Gordon Lim. Nangako siya sa akin. Basta magaling ang performance ko rito. Mapopromote ako bilang supervisor. Kikita ako ng 1 milyong piso bawat taon. Madali lang yon. So sinasabi mo, na mas maganda ang Trato dito, kaysa sa dibisyon ng Malaya. Eto. Walang kwenta ang dibisyon ng Malaya. Ang pabrika ng liwanag, ang pinakamalaki at pinaka-advanced na pabrika ng Grupo Veridian. Nandito ako. Kasabay ako sa pag-angat. Kapag nasa poder na kita, makikita mo kung paano kita dudurugin. Stella, nakasira na naman ba ako? Kanina mo lang sinabi na ang tito mo ay si Gordon Lim, di ba? Tama. 20 taon nang nagtatrabaho dito ang tito ko. Bukod sa mga top brass, siya ang pangalawa sa utusan. May kapangyarihan sa lahat. Maniwala ka man o hindi, kailangan lang niya ng isang salita. At kaya niyang gawing impyerno ang buhay mo. Hindi ako naniniwala. Ang alam ko lang, hindi maglalakas loob ang tito mo na kumilos ng ganyan kayabang sa harap ko. Kaya kitang pagsisihan ng todo ito. Sige nga. Ang alam ko lang, kahit aking tito mo, ay di maglalakas loob na magmayabang sa harap ko. Stella, yung Director Lim na binanggit niya ay may connection talaga. Noon, pinalampas niya tayo. Pero ngayon, baka hindi na natin dapat guluhin. Pinalampas tayo. Ang alam ko, sa isang salita ko lang, sila na ang magdudusa. Ha ha ha. Stella, naku Stella. Ngayon ko lang nalaman na plastic ka pala. Isang tawag lang. Nandito na agad si Tito Gordon. Chloe, pag-usapan na lang natin to. Ayos ka lang ba, Chloe? Humingi ka ng tawad kay Ethan. Kung hindi, Ano? Sa akin ka nagsasalita. Ikaw na nga ang malalim ang problema. Anong gusto mong patunayan sa drama mo? Hello. Hello? Tito Gordon, may mga gago dito na ginugulo ako. Pumunta ka rito ngayon din. Ipapakita ko sa'yo kung paano ko siya aayusin. Tito Gordon, may ilang taang walang alam dito na nagpapahirap sa akin. Halika rito at panoorin mong aayusin ko sila. Ito ba ang nagawa ninyong dalawa para sa akin? Wala kayong kwentang dalawa. Wala akong oras. Walang oras. Sabi ko na sa'yo, abala ako. Ikaw na ang bahala sa maliliit mong problema. Ayan. Kayong dalawa, makinig kayo. Kung mauulit ito, matatanggal kayo. Narinig niyo ba ako? Dapat magpasalamat kayo. Abala ang tito ko ngayon, pero paparating na siya. Tingnan natin kung makakaalis pa kayo rito. Hindi pwede yan. Gusto kong makita niya mismo kung gaano kayabang ang mga tao niya na nanggugulo dito sa pabrika ng liwanag. Ginang Reyes, ano ang problema? Pamangkin mo si Chloe, di ba? Nasa gate ng pabrika ng liwanag siya ngayon, nagmamalaki. Ito, wala akong kaalam-alam nito, Ginang Reyes. Nasa gate siya ng pabrika ng liwanag, nagpapakita siya ng kapangyarihan. Ako, wala akong alam tungkol dito, Ginang Reyes. Hoy, Ano ba ang ginagawa mo? Ano ba ang pinaglalaban mo? Hindi mo ba narinig? Abala ang aking tito. Masyado siyang abala para makita ako. Ano ba ang pinaglalaban mo? Nagpapakita lang ako. Ipapakita ko sa iyo ang mga kahihinatnan ng paggawa ng ganitong kalokohan. Hindi ko alam ang mangyayari sa akin. Pero alam ko na may mga tao ang magdudusa. Hoy, kayong dalawa. Alam niyo kung gaano kahalaga ang tito ko dito, di ba? Malapit na akong ma-promote bilang leader. Alam niyo na ang gagawin, di ba? alam namin. Kaya gawin niyo na. Hoy, Ano ba ang ginagawa mo? Bitawan niyo ako. hoy. Ginang Reyes. Itong cutie, sa lahat ng tao na pwede niyang awayin, si Ginang Reyes pa ang pinili niya. Ngayon, madadami na rin ako. Umalis na tayo dito.
Ang cute nito. Sa lahat ng tao na pwedeng awayin, si Ginang Reyes pa ang pinili niyang awayin. Ngayon, nadamay pa ako. Tara na. Ano ba ang ginagawa mo? Ano sa tingin mo? Papag-aralin ka namin. Kanina sa labas ng pinto, nagpigil ako. Pero ngayon, sa opisina ng aking tito, ang bugbugin ka. Hindi na magiging problema. Sugurin siya. Huwag mo akong hawakan. Alisin mo ang kamay mo. Hoy, Stella, ayos ka lang ba? Hello, itigil mo yan ngayon din. Kung magpapatuloy ka, tatawag ako ng pulis. Hoy, Ikaw ang kontrabida dito. Sino ka ba? Huwag kang magmalaki. Chloe, ang lakas ng loob mong hampasin si Ethan. Ano naman kung hinampas ko siya? Masama naman talaga siyang tao. Maya-maya, ako naman ang bahala sa kanya. Sa ngayon, ikaw muna ang aawayin ko. Sugurin siya. Siya ang susunod. Ngayon, ikaw ang kalaban ko. Hulihin siya. Chloe, tama na. Leo, pinipigilan mo rin ako. Tapos na ang nangyari noon. Pero kung susubukan mong baliin ang binti niya, ako ang unang pipigil sa'yo. Leo, hindi mo ba nakikita ang nangyayari dito? Yung dalawang yon, matagal na palang nagliligawan. Tingnan mo yon. Ethan, saan galing ang kwintas na ito? Huwag mong sabihin. Mukhang gintong kwintas na may emblem ang dragon. Ang kulay, ang tekstura, hindi ito mura. Siyempre naman. Ang bagay na ito ay ganito ang halaga. Stella, gumastos ka ng 1,000 piso para sa ganito kamahal na bagay para sa akin. 1,000 piso. Mas mahal pa dyan. Huwag mong sabihin 10,000 piso. Masyadong mahal yan, Stella. Hindi. 100,000 piso. Kakasilip ko lang online. 100,000 piso? Stella, sabihin mo sa akin, ikaw ba ang bumili ng kwintas na ito para sa kanya? Mahirap din ang pinagdaanan ni Ethan. May nanloko sa kanya gamit ang peke. Binilhan ko siya ng bagong kwintas. Anong pakialam mo? Ang ganda-ganda mo, wala ka pang nabibili sa kin. Na ganun kamahal. Isa to sa 100,000 piso. 100,000 piso yan. Leo, mas mahalaga ang mga ibinigay ko sa'yo kaysa sa 100,000 piso. Binigay ko sa'yo ang lahat ng meron ako. Akala ko, ikaw lang ang para sakin. Gusto kitang dalhin sa lungsod ng silangan, bigyan ng mas magandang buhay. Kapag ganyan ang sinasabi mo, di mo ba naiisip na nakakaawa ka? Ano? May, tinatago ka pa ba sa kin? Ano ba talaga ang balak mo sa lungsod ng silangan? At, tung 100,000 pisong to, Saan mo nakuha? saan mo nakuha yung ganong kalaking pera? Wala kang pakialam dun. Leo, tapos ka na ba? Bakit palagi ka na lang nasa paligid niya? Sabihin ko sa iyo, ngayon, manloloko lang yan. At sa hinaharap, manloloko pa rin yan. Stella, kung aaminin mong nagkamali ka, baka mailigtas pa kita. Pero nakikipagrelasyon ka kay Ethan. Di ko yun mapapatawad sa'yo. Sa tingin ko, ikaw ang tunay na manloloko. Stella, kung sisuko ka ngayon, kaya ko pa kayang iligtas ka. Pero dahil nagkakasama na kayo ni Ethan, hindi kita patatawarin. Ikaw talaga ang gwapo, di ba? Penny, nandito ka na. Ginang Reyes, ayos ka lang ba? Ang kapal ng mukha mo. Anong karapatan mong hawakan si Ginang Reyes? Gusto mo bang mamatay? At sino ka naman, pasaway? Teritoryo ito ng tito ko. Anong ginagawa mo rito? Pamangkin siya ni Gordon Lim. Ha, kasama ka pala ni Direktor Lim. Kahit si Direktor Lim, hindi makapagsasalita ng ganyan sa aming Ginang Reyes. Ginang Reyes? Stella, yung Ginang Reyes, na sinasabi niya, ikaw ba yon? Ang galing-galing mo na pala. Stella, hindi ba sinabi mo na manggagawa ka lang sa pabrika? Paano nangyari yon? Huwag kang makinig sa kalokohan niya. Stella, ang galing mong magpanggap para sa lahat ng ito. Nag-hire ka pa ng napakaraming artista. Gawin mo. Ako ang bahala kung may mangyari. Ano pang hinihintay mo? Patayin mo siya. Chloe, yung babae, kamukha ni Ginang Pia. Ginang Pia. Sino si Ginang Pia? Noong dumating ang tagapangulo para mag-inspeksyon sa pabrika, kasama niya si Ginang Pia. Kasama siya. Sa tingin ko siya ay, Ang sekretarya ng tagapangulo. Ginang Pia. Ginang Pia. Anong ibig sabihin yan? dumalaw ang tagapangulo sa pabrika minsan para mag-inspeksyon, at si Ginang Pia, kasama niya siya, mukhang siya. Ang sekretarya ng tagapangulo. Kaya pala sekretarya ka ng tagapangulo. Ano, hindi ba ako mukhang ganon? Kaya pala hindi ordinaryong assistant si Assistant Pia. Napakabait sa akin ni Ginoong Santiago. Kaya nga pala sekretarya siya ng tagapangulo. Hindi pwede. Stella, ikaw ang tagapangulo. Hindi ako. Eh bakit ka nagpapanggap? Oh, Ginang Pia, pag-uusapan namin to. Wala kang pakialam dito. Umalis ka na at huwag ka nang bumalik. Umalis ka na.
Ito ang pabrika ng liwanag, hindi ito ang lugar para ayusin ang mga personal mong gulo. Kung magkakagulo ka pa dito, ibig sabihin, wala kang anumang paggalang sa mga patakaran ng kumpanya. Mga gwardya, hulihin siya. Anong ginagawa mo? Ginang Pia, nakatrabaho mo ang aking tito, naalala mo? Para sa isang walang kwenta, kakalabanin mo talaga ang tito ko. Chloe Garcia. Walang ingat, walang alam na tanga. Sino ang tinatawag mong walang kwenta? Chloe. Gusto mo bang mamatay? Sino ang tinatawag mong walang kwenta? Tito, bakit mo ako sinuntok? Bakit kita sinuntok? Gusto kitang patayin ngayon din. Ikaw na ang magsabi. Ano ba ang ginawa mo? Sabi niya, ikaw daw. Ipapagsisisi ka niya. Tinuruan ko siya ng leksyon para sa iyo. Magaling ang salita. Bulag ka talaga. Kailangan ko talagang turuan ng leksyon ng isang tao. Tito, alam kong maiintindihan mo. Siya ang may kasalanan. Yung tinatawag nilang Ginang Reyes, halatang mababa lang ang posisyon niya. At yung assistant Pia na iyon, sa unang tingin pa lang, hindi niya alam ang kanyang lugar. Stella, naku Stella, akala ko, sobrang swerte mo lang, na may mga nagtatakip lang para sa iyo. Eh ano naman, ngayon, ang iyong wakas, ay malapit na. Mabuti. Tuturuan ko siya ng leksyon mamaya. Ganun ba kalakas si Manager Lim, hanggang sa punto na, hindi niya nirerespeto kahit isang assistant. Stella, tingnan mong mabuti. Hindi pa huli ang lahat. Kung handa kang bumalik, may iligtas pa kita. Ganun ba kalakas ang kapangyarihan ni Manager Lim? Wala siyang pakialam kahit sa isang assistant. Stella, tingnan mong mabuti. Hindi pa huli para magbago ang isip mo. Kung handa kang bumalik, kaya pa kitang iligtas. Hindi na. Salamat, wala kang magagawa para sa akin. Galit ka pa rin ba? Nagkamali lang ako. Tulad ng karaniwang pagkakamali ng lalaki. Naglakbay ako ng malayo. Sa lungsod ng silangan para sa'yo. Para sa'yo. Tinapay lang ang kinakain ko. At lugaw araw-araw. Para lang makita ka. Hindi ba sapat para sa'yo ang aking katapatan? Tunay na pag-ibig. Hindi mo yan karapat-dapat. Ito ang sarili kong problema. Huwag kang makialam. Matigas pa rin ang ulo mo, ha? Hindi mo ba alam na sa lipunang ito, ang kapangyarihan ng pinakamahalaga ngayon? Wala ka namang puhunan. Magiging ka lang. Tumahimik ka. Puhunan. Anong puhunan ba ang meron ka? Ginang Reyes. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Pakipatawad po. Ang aking mga tauhang walang disiplina, mga gwardya. Dalhin ninyo sila. Bugbugin ninyo ng husto. Durugin ninyo sila. Tito Gordon, hindi ba't narito ka para tulungan ako? Bakit kami pa ang pinapalo? Ikaw pa ang may ganang magtanong? Ikaw ang tinutukoy kong walang alam. Ano? Bakit? Paano mo nagawang magtanong pa? Ikaw nga yung tinawag kong bulag? Ano? Bakit? Direktor Lin, kanina lang, ang mga tao ninyo, paulit-ulit na tinatawag, ang aming Ginang Reyes na gwapo. Hindi ba sa tingin ninyo, may utang kayong paliwanag sa amin? Oo. Nasa akin lang, ang business card ni Ginang Reyes. Kayong mga gwapong lalaki, tingnan ninyo ito. Tingnan ninyong mabuti. Ito, paano ito nangyari? Stella Reyes, talagang executive ka sa Grupo Veridian? Anong ibig mong sabihin sa paano nangyari? Sa tingin mo nagsisinungaling ako sa'yo? Wala akong oras sa kalokohan mo. Ang aming tagapangulo ay napakataas. Ang pagtingin kay Ginang Reyes. Kaya nga, ipinadala niya ako rito bilang assistant niya. Ano, sa tingin mo, peke rin ako. Ginang Reyes, hindi, Stella, kakarating ko lang sa lungsod ng silangan. Malayo pa ang lalakbayin ko. Sana, iligtas mo ako. Stella, naging mag-asawa naman tayo. Dalhin ninyo sila. Stella, Tito Gordon, iligtas mo ako. Dalhin mo siya. Stella. Tito Gordon, tulungan mo ako. Tito, Stella, hindi mo man lang nabanggit na ikaw ang pinuno ng pabrika ng liwanag. Hindi yan ang sinabi mo dati. Kung sinabi ko sa'yo noon pa, naniniwala ka kaya? Wala talagang pag-asa. Pero, bakit mo ako bibigyan ng regalong napakamahal? Hindi ko talaga matatanggap to. Siguro dapat ibalik ko na lang sa'yo. Hindi mo na mababawi ang isang regalo. Kapag naibigay na. Bukod pa riyan, hindi naman ako nagkukulang sa pera ngayon. Nga. At ngayon, napaka-successful mo na. Kung hindi ginawa ng kapatid kong si Leo ang ginawa niya, sigurado akong masaya siya ngayon. Sige, gabi na. Umuwi ka na at magpahinga. Hanggang bukas. Stella, sandali lang.
Cartier watch ba ito? 20,000 piso siguro ang halaga nito. Leo, ang bait mo sa akin. Ano to? Stella, alam ko naman na gusto mo ang relos na ito. Pero ito ang totoo. Ibinigay ito ng kapatid kong si Leo kay Chloe. Pero binili ko ito para sa'yo. Ano to? Stella, alam kong gusto mo talaga ang relos na ito. Pero ibinigay ito ng kapatid kong si Leo kay Chloe. Pero binili ko ulit ito para sa'yo. Aray, ang sakit talaga. Chloe, ano bang gusto mong gawin ko ngayon? Sa pabrika ng liwanag. Tapos na tayo. May lakas ka pa ng loob na tanungin ako niyan? Kung hindi dahil sa'yo, nasa ganito kaya ako kalagayan? Kung hindi dahil sa'yo, nawalan kaya ako ng trabaho? Kung hindi dahil sa'yo, binabantayan kaya ako ng tito ko? Ako. Huwag kang maglakas loob na hawakan ako. Malas ka, ayokong makita ka ulit. Stella. Bakit nandito ka pa? Sabihin mo na lang sa akin ang totoo. Gaano mo ba ako kamuhi? Oo. Limited edition na Cartier ito. Ibinili ka ni Ethan ito. Eksakto. Ayaw mo akong bilhan nito. Ibinigay ito sa akin ni Ethan. Kasalanan ko ang lahat. Huwag na. Huwag mo na lang akong makita. Ayokong makita ka ulit, Stella. 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 Alam mo ba kung ano ang pinakamahalaga sa lipunang ito? Kapangyarihan. Wala kang ang anumang puhunan. Perpekto. Nasa akin pa ang business card ni Ginang Reyes. Kayo, mga gwapong lalaki, tingnan ninyong mabuti ito. Stella. Hanggal ako na minaliit kita. Masyado akong naging kampante. Ngayon, lalo kang gumagaling. Hindi na ako sapat para sa'yo. Dapat nating pahalagahan ang kasalukuyan. Pahalagahan ang mga taong nasa paligid natin. Huwag nang maghintay hanggang sa mawala ito, para magsisi. Ginoo, ayos ka lang ba? Kasalanan ko ang lahat. Kayo ang perpektong magkapareha. Mula ngayon, hindi na ako makakaabala pa sa inyong dalawa. Bagay kayong dalawa. Aalis na ako ng tuluyan. Hindi na kita istorbo pa. Hello. Stella, malala. May problema si Leo. Kailangan mong pumunta rito ngayon. Nasa tabing ilog ng ulap siya. Ethan. Ethan, pasensya na talaga. Sinira ko ang kasal mo, at winasak ko ang kaligayahan na dapat ay akin. Nabigo kita. At nabigo ko rin si Stella. Kung itinuturing mo pa rin akong kapatid, hanapin mo ako sa ilalim ng tulay ng ulap hamog. Stella, pasensya na. Kung may nararamdaman ka pa para sa akin, pumunta ka sa tabing ilog ng ulap para hanapin ako. May iniwan ako rito para sa'yo. Tingnan mo, Stella. Paano naman si nanay at tatay? Nabalitaan nila ang tungkol kay Leo. Nasa eroplano na sila ngayon. Sa palagay mo ba, baka may gagawin siyang kalokohan? Tinawagan mo ba ang pulis? Hinahanap siya ng pulis sa lahat ng lugar, pero wala siyang bakas. Ito. Ito ang cellphone ni Leo. Stella, dumating ka talaga. Alam kong nagmamalasakit ka pa rin sa akin. Okay lang yun sa akin. Pasensya na, nag-alala ka ng walang dahilan. Umalis na lang ako sa lungsod ng Silangan. Pumunta ako sa isang lungsod na hindi ninyo maiisip. Mula ngayon, gusto kong mamuhay ng maayos mag-isa. Hindi ako makakaabala kanino man. At hindi rin ako maabala ng sino man. Ethan, nakikita ko. Ikaw at si Stella ay umiibig sa isa't isa. Kapag nagkatinginan kayo,
Kumikinang ang inyong mga mata. Hinihiling ko ang kaligayahan ninyong dalawa. Huwag kayong magpigil. Tingnan mo, kailangan mong mabuhay para sa sarili mo. Ethan. Anong nangyari? Ano nung sinabi ng anak ko? Bilisan mo, pakita mo sa akin. Tatay. Kayong dalawa. Totoo ba ang sinabi ni Leo? Nanay, kami lang naman ni Stella ay magkasamang nagtatrabaho sa pabrika. Ang kapatid ko, nagsasabi lang siya ng kung ano-ano. Ganoon ba? Hiwalay na lang kami ni Leo. At si Ethan ay kapatid niya. Paano naman pwedeng mangyari yon? May mga gagawin pa ako. Kung maaari, ako na muna. Stella. May aasikasuhin ako. Kayong dalawa. Aalis na ako. Stella. Dahil wala namang tumutol sa inyong lahat na narito, batay sa pinakabagong resulta, ipinahahayag ko na ang bagong pangulo ng grupo ay si Stella Reyes. Una sa lahat, maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at tiwala sa akin. Espesyal akong nagpapasalamat sa tagapangulo sa kanyang paggabay. Dati, ako ay isang ordinaryong bumbero lamang. Masasabi mong, kung wala ang tagapangulo, hindi ako magiging nasaan man ako ngayon. Mula ngayon, Ibubuhos ko ang aking sarili sa aking mga responsibilidad at gagampanan ko ang aking parte para sa kinabukasan ng Veridian. ang pagpupulong ngayong araw ay tapos na. Salamat sa inyong lahat. Stella. Palagi kong inisip na tunay kang may talino, at ang mga resulta ang nagsasalita para sa sarili nito. Tama ang aking paghuhusga. Hindi lang pangunahing klase ang iyong mga teknikal na kasanayan, kundi ang iyong pangunawa sa negosyo ay pambihira rin. Naniniwala ako na sa malapit na hinaharap, ang posisyong ito ng tagapangulo ay magiging sa iyo rin. Tagapangulo. Sobra naman po ang kabutihan ninyo. Narinig kong 3 taon ka ng diborsyada. At napansin ko nitong 3 taon na ikaw at si Leo ay napakasundo, hindi ba't naisip mo nang itaas pa ang antas nito? Tagapangulo, ay, huwag naman ganyan. Kami niya. Kami lang ay, mga kaibigan lang. Sige, ituloy mo. Matagal ka na bang naghihintay, Ethan? Hindi naman, Stella. Hindi ko inakala na ikaw ay magiging pangulo ng Grupo Veridian ng ganito kabilis. Maligayang bati. Utang ko lahat ito sa'yo, nitong mga nakaraang taon. Ang dami kong pinagdaan ng pagsubok at hirap, kung hindi dahil sa iyong pagdamay at pagpapalakas ng loob. Hindi ko yata ito malalampasan. Napala, Stella. Ang mga magulang ko. Binanggit na naman yung usapin. Anong usapin yon? Ethan, hindi ka na bumabata. Ikaw at si Stella, kailan ba ninyo dalawa ito formal na ayusin? Tatay. Hipag ko siya. Kalokohan. Kasalanan lahat ng kapatid mo noon. Ikaw at si Stella, mga biktima lang kayo. At saka, wala namang pakialam ang kapatid mo. Ano nang kinakatakot mo? Tama, napakagandang dalaga ni Stella. Napakabait na babae ni Stella. Kami ang nakakakilala. Kung hahayaan mo talagang mawala siya, hindi ka na makakahanap ng babaeng kasing ganda niya. Sige na, kung ganoon ang sasabihin niyong dalawa, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Gagawin ko ang lahat para mapakasalan agad si Stella at mapasama siya sa pamilya. Ang mga magulang ko talaga, paulit-ulit na lang nila yung pinag-uusapan. Ayos lang yan, Ethan. Mahilig lang talaga ang mga tao magchismis. Basta't malinis ang konsensya natin, yun ang mahalaga. Paano kung sabihin ko na hindi malinis ang konsensya ko?